Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ngayon ay nandito sa loob ng Islamic Center. Kasama ko po ngayon ang kapatid natin at kababayan natin na kung saan siya po ay galing pa ng Pilipinas, nagbakasyon, pagkatapos ay bumalik ng Saudi Arabia, nag-quarantine sa Jeddah. After ng quarantine ng Jeddah ay siya ay papunta ng Taif. Subalit ay ipakita yung mga malita. Subalit sa mga di inaasahan ay nangyari ang mga dapat nangyari, ika nga. Ito ay mula sa kapahintulutan ng Allah. Siya po ay hindi inaasahan na nahuli, ika nga, ng mga police authority dito sa Makkah Al-Mukarramah, mismo sa loob ng boundary ng Haram. Ngayon, tutunghayan po natin ang kanyang kwento. Paano nangyari yun? Kasi very exciting po at saka very interesting. Unang-una sa lahat, pwede mo magpakilala, bro? Taga saan kayo sa Pilipinas? Ayun, maraming salamat sa mga kapatid nating Muslim dito sa Makkah. Ayun, ako pala si Raymond Salvador from Pangasinan, Philippines. Ayun, galing ako nagbakasyon ako doon. 43 days nung February 19. Then babalik ako dito March 29. Then nagpa-Riyadh ako, then Riyadh to Taif. Tapos nagbumalik pa na naman ako ng Taif to Jeddah. Oo, kasi walang quarantine facility sa Taif. Kailan po kayo lumapag ng Saudi Arabia, galing ng Pilipinas, galing sa bakasyon? Ayun, March 29. March 29 dito na ako sa Riyadh. March 29. So ilang days po kayo nagbakasyon sa Pilipinas? 42 days. 42 days lang. Masya Allah. So ibig sabihin dito, after ng 42 days, na lumapag kayo ng Riyadh o ng Jeddah? Riyadh muna. Riyadh muna. Then Riyadh to Taif. Riyadh to Taif. Ay, airplane? Oo, airplane. Okay. Tapos pag galing ng Taif, agad-agad pinapunta ka ng Jeddah? Oo, pinapunta ko ng Jeddah. Kasi nga, dahil sa walang quarantine facility. So, ilang araw po kayo sa Jeddah? Dumating ako ng 30 ng umaga. Okay. Then, yun, nag-quarantine ako. After 3 days, nag-swab test. Ayun, hanggat dumating yung swab test ko kagabi, kaninang madaling araw, negative sa awa ni Allah. Ayun. Tapos, kinaumagahan, mga 8:30 siguro yun. 8:30 kanina? Oo, kanina umaga. Ngayon, ikwento mo. Yun nga. Siguro, ito yung kagustuhan ni Allah. Talaga. Ito proven talaga. Ngayon, pinag-taxi kami ng namin, yung sa facility accommodation manager namin. Kasi nga Friday, adjust ng mga empleyado. Walang maghatid sa amin, so nag-taxi kami. From Jeddah from accommodation accommodation facility ng quarantine area ng Jeddah to Sapco. Taxi kami. Ngayon, taxi kami from there. Then binaba kami doon sa mismong Sapco. Ngayon talagang namin talaga, ang sasakyan namin talaga bus. So parang sabi sa akin, mag-taxi ka para madali, para mabilis. Oo. Ayun. Kaya may umano sa akin na isang yung driver ng taxi, kinuha yung bag, alatul, diretso talaga doon sa Kasi ang ina-after kasi nila, buro, yung paano magkaroon ng pasahero lang eh. Oo, kaya pera ba? Oo. Ngayon, sabi niya sa amin, dalawa kasi kami, isang Sudani at isang Pilipini. Ako yun. Din sabi niya sa akin, i-ano ko lang sa yung pagka-Arabic niya, i-ano ko na lang sa Pilipino, yung language natin. Ayun, sabi niya, in-type ka, gusto mo, ito, 200. Sabi ko, siyempre naman, kasi yung anong Sapco kasi 75 lang. 78 lang. From Taif to Riyadh. From Jeddah to Taif. So sabi ko, hindi ko to pag ginanag yung 100, baka ko. Kasi may reimburse naman yung then yun, sabi ko, hindi kaya. Ako kasi walang pera. Pero may naman. Kaso yun nga, inaano ko, baka mag-question ako. Ayun, sa kagustuhan talaga ni Allah. Ayun. Sabi niya, nagkumuha siya ng pasahero. Okay.
Yun pala yung pasahero na yun, pupunta ng Makkah. Puro mga Muslim, syempre. Sa totoo lang bro, talagang kagustuhan ko talaga maging Muslim. Dati pa no? Oo, talagang talaga, kaya lang, bago mag-Muslim talaga, magmamadrasa ka. Mag-aaral ka talaga. Naghahanap ka pa ng tempo ba? Pero talagang intention mo? Intention talaga. Ngayon talaga, kagustuhan ni Allah na pumunta ka ng Makkah. Ito na yung way siguro. Ayun, nasa Jeddah na. Kaya hanggat, naging 4 na kami na pasahero, diretso sa Malaikum Salam. 4 na kami pasahero, 2 papuntang Makkah. Hindi ko naman alam talaga na Makkah pupuntahan niya. Akala, diretso lang Taif. Okay. So, ayun, diretso kami. Diretso kami hanggang mapunta kami dyan, doon sa nasa tuktok na mismo. Hanggat pinara na kami. Unang pulis, pinara kami. Saan tuktok doon? Doon sa malapit, doon sa ano? Malapit ang clock tower? Oo. Okay. Sa may bago mag-clock tower, mayroong checkpoint. Oo. Doon nga doon sa may haram, papunta ng haram. Hindi nalagpasan na namin yun. Andun na kami sa tuktok mismo. Okay. Ayun, pagkakita ko, pero alam ko yung ano na yun, yung clock tower. Makat to. Magkahalog ng haram. Sabi ko, makat to. Hindi pa ako ano. Sabi ko, ayun, di yun ang nangyari. Hanggat pinara kami, alhamdulillah. Paano pinara kayo, tapos hinabol ba kayo, or talagang pumara ng checkpoint? Pumara checkpoint, tapos inano yung ikama. Okay. Wala akong maibigay na ikama. So, binigay ko na lang yung passport ko. Then, hindi, ang unang binigay ko muna, yung, di ba, ngayon, may na tayo, digital. Digital lang na sa may subshare. Yun ang pinakita ko. Tapos sabi ko na, nakita nila. Kasi nakalagay doon yung religion, hindi ka Muslim. Christian. So doon na, pinababa ako, pinistyon na ako. Hanggat, hindi naman ako, hindi kinabahan. Hindi naman ako kinabahan. Talagang, naman ako. Kasi wala namang ginawang kasalanan. Wala namang ginawang kasalanan. So, porkit dahil nga Kristiyano ako, sabi ko, hindi naman siguro, yun ang batas nila. So, hindi naman ako against doon. So, hanggat pinaghintay ako doon, Sir Dagiga, dyan ka lang muna, sabi sa akin ng mga pulis. Hanggat hindi na ako nakapag inano ko talaga na sinabi ko, pupunta ako doon sa gilid, siguro, dito na yung way mo. Hindi mo to binigay yung pagsubok na to. Siguro kagustuhan mo itong mangyari na to. So, umano ko talaga. Tapos, kinausap ko yung mataas nila. Yung tumawag sa'yo. Hindi ko alam yung pangalan nila. Ayun, sinabi ko, Sir, Kristiyano ko, pero gusto ko maging Muslim. Talagang, inano ko talaga sa kanya. Ginanong ko. Tapos, nag-usap kami. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sige. Pinagdasal ako yung sige, shahada. Yun, ang tawag po dyan is shahada. Ayun yung tawag doon. One-on-one kami. Hanggat sabi niya sa akin, intaid ka, Muslim, I'm naid ka. Basta mabi maraga, lasang piwaraga, mabi muskila. Walang problema, tutulungan kita. Ay, doon pa lang, naging na ako, masaya na ako talaga kasi ito na yun. Napanatag na ako. Ang na naman, yung mga, siyempre, ang problema na naman, yung taxi. Ano nangyari doon sa driver? Ano nangyari? Ayun, kinuha yung mga identification card niya. Hanggat sinabi niya na talagang inano niya talaga, nakala niya daw Muslim ako. So sabi ko naman, hindi ka nagtanong. So hindi na ako nag-question doon. So, kadahilanan na. Wala na akong hindi ko sinisisi siya na pumunta ako dito. Talagang ko sa kalooban ko talaga na ito yung way. Ito na yung way. Ito yung daan. Ito na yung calling. Calling ni Allah. Kaya tama, yawa. Kaya hangga't ko sinakay ako doon sa patrol car ng police, dinala ko doon sa police station. Malapit lang dito. Hangga't hindi ko inasa. Nakala ko yung chip nila nagbibiro. Yung pala talagang ginawa niya. Ano yun? So tinawagan ka. Yun. Kaya alhamdulillah. Kaya laking pasalamat ko talaga hanggang dumating si brother. Abdul Kader, yung driver ng Islamic Center. Bilis namin doon. 5 segundo lang siguro.
Tininan niya lang, okay. Yeah, maraming salamat talaga. Hindi ako pinabayaan. Ito bro, pagka magandang intention mo, ibibigay sa'yo ng Oo. bro. Hindi ako kinabahan talaga. Sabi ko, syempre, wala namang ginawang kasalanan. Yes. Porkit Kristiyano ako, gustuhan ko naman talaga maging Muslim. So, ito na yung way talaga. Pero isa sa mga tanong ko bro, ilang taong ka na sa Taif? Ayun, magpo 4 years na. Magpo 4 years na ako dito. 4 years. Oo. Since na-hire ako, nag-training ako sa Riyadh, then Jeddah, then after Jeddah, pinurward ako. Dito na ako talaga na-assign sa Taif. Lateral type ka na. Bilang anong trabaho niyo sa company ng Ahinte. Marahi? Ahinte ako. Oo. Mashallah. Hindi kayo yung tagagawa ng... Hindi wala ako sa production. Deliver sa mga Oo. store. Oo, sa mga bakala, sa mga store. Kami ang nagsiserve. So 4 years ka sa Taif, tapos mga sa Riyadh, mga ilang taon, ika nga, Hindi, all in all. 4 years. 4 years. Kasi ano lang naman doon, weeks lang naman, training lang. Training lang Tapos sa medical, may yun ang proseso eh. certificate. Pag galing mo ng Pilipinas, bagong hire ka, ipupunta ka ng main office sa Riyadh. Hanggat yan yung mga proseso doon. Signature, medical. Hanggat pagkatapos ng medical mo, okay, ipapadipag ka sa Jeddah. Training, after training, kung sino yung mga bakante na kulang ng tao, doon kami pinapadpad. Actually, yung case mo na yan, hindi lang yan nangyari sa'yo isang unang beses. May mga yung parang similar din nangyari sa inyo eh, kasi ito mag-asawa naman, sa taga-Jeddah sila, gusto nilang pumasyal ng Taif. Yung daan din nila, straight, papunta nga dyan sa loob ng tinatawag na haram, which is dyan ng Muslim. Oh. Yun nga, nung pagsabi na nung sabi na nasamak ka na sila, una, siyempre, ang reaction nila kasi alam nila pag hindi sila pwedeng hindi pumasok diyan yung mga non-Muslim eh. So, di ba? So, sa kanila nung kinakabahan sila kasi paano kami nakapunta rito? Kasi whereas yung nag-drive sa kanila it's Pakistani. Pakistani papunta ng Taif. Yun ang nangyari din sa kanila, hinarang din sila pagdating sa dyan. Iyak na iyak yung babae kasi Natakot talaga. natakot nga siya. Kasi hindi niya sinasadya na Yun ang talagang inano sa amin, kasi siyempre driver din ako. Yan ang wag mong pupuntahan. Yan ang bilin sa amin. Kasi niyan gusto na nga eh. Haram. Yun nga. Nung nakita ko nga yung Glock na yun, sabi ko, Diyos ko po. Na-amaze ka naman bro. Nalala ko, alhamdulillah. Guna ako talaga. Sabi ko, masaya ako. Punta ako dito, makakalusot ako dito. Baka this is it, ito na. Actually bro, isa sa mga impormasyon dito, para kasi ito yung sa mga stereotype na mga hindi pa nakakaalam at nakababatid kung ano talaga yung loob ng haram. Usually, ito ay mula sa minsan nagiging misconception sa panig ng mga non-Muslim. Ano ba talaga ang meron sa loob ng haram? Bakit hindi pinapasok ang mga non-Muslim? Kabilang sa mga stereotype nila, siguro mga bagay-bagay na ganyan. Kaya naman, masasabi natin dito, sa katuruan kasi ng Islam, ang batas ng Islam, hindi pwedeng pumasok dito yung mga non-Muslim. Unang-una, ito ay pinagbawal ng Allah sa banal na Quran. After nung, kasi si Prophet Muhammad, peace be upon him, dito siya ipinanganak, dito siya isinilang. Itinayo dito ang pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Before the advent of Islam, ay yung mga tao dito noon ay sumasama sa mga Diyos-Diyusan. Yung nakikita mo yung clock tower na yan, sa baba dito ay Masjid al-Haram, andoon yung Blackstone, andoon yung kwadradong tinatawag na sinasabing Kaaba. Dati diyan, bago pa dumating yung Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, ang mga tao diyan, every tribes ay nagkakaroon ng mga representative ng mga Diyos-Diyusan, mga rebulto at mga imahe. Kanyang bawat tribo mayroong kanya-kanyang Diyos. Hanggang sa dumating yung Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, yun ay talagang diniklara at nagkaroon ng pagkipaglaban para maalis ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, para itayo ang pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Kaya after nung nalinis na sabi natin ang Makkah, isang Kaaba mula sa mga Diyos at mga rebulto, ay pinalit yung pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. After nung nagdeklara ang dakilang tagapaglikha ng revelasyon na hindi pwedeng pumasok ang mga, sabihin natin, mga non-Muslim. Okay? Kaya yun ang naging dahilan. Not only sa pag sila nag-Muslim, nasa pag sila nag-Muslim. At nakasabi sa banal na Quran na sino mang pumasok dito sa loob ng haram ay maging ligtas. Ligtas ka na. Okay. Ligtas ka. Sino mang papasok na bro? Maraming salamat. Sino mang papasok? Kaya walang kaguluhan dito. Walang tinatawag na sabi natin wala kang makikita napaka mapayapa ang lugar dito.
Kaya napaka-kalmado, yung tranquility, yung tinatawag na mapayapa, walang kaguluhan. Diba kasi nga, mismo, ang Allah na mismo nagsabi sa banal na Quran, sino man ang pumasok dito ay siya'y ligtas. Okay? Maraming salamat. Yung tinatawag, kaya ito nagiging tinatawag na misunderstanding sa atin. Unang-una, sabihin natin na international law, pinag-aral natin na kinakailangan natin yung host country kung anong batas nila. Diba? At kapag violate mo yun, magkakaroon ka talaga ng penalty, diba? Maring responsibility dahil ito ay ginawa mo. Either question ka nila, sinadya naman o hindi sinasadya. Dadaan ka sa interrogation, bakit? Pero, alhamdulillah, ang kagandahan dito kasi sa Saudi Arabia, pag yung nakulungan dito, hindi ka ng kulungan sa Pilipinas. Tama. Okay. At saka yung mga respected dito, yung mga police dito, yung mga authority, di ba? Sila sumusunod sa tinatawag na batas, kalmado sila, mahinahon sila, especially yung mga pulis dito sa tinatawag na Makkah. Kasi alam nila kung gaano kahalaga ang lugar na ito. Kaya sagradong lugar. By the way, kasi mong haram kanina, isa sa mga misunderstanding ng mga non-Muslim, pag sabing haram, bawal lang. Ay, ibig sabihin ng haram kasi ito ay sagradong lugar. Okay, sacred place, yung tinatawag na haram. Kaya Masjidil Haram, sacred masjid. Okay? Kaya nga, alhamdulillah, isa sa mga, sa katuruan kasi ng Islam, lahat ng bagay ay may kadahilanan. Diba? Tama. Naniniwala ko dyan. Naniniwala ko dyan. Lahat ng bagay ay ayon sa kapahintulutan ng Allah. Kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bang gusto mo pero ibang gusto ng Allah sa'yo, wala kang magagawa eh. Di ba? Tama. Hindi ko naman hinanap yung way na maging Muslim mo talaga. Pero may kagustuhan ko talaga na Okay. Ito na yun. Pero tanong kita bro, dahil sa kagustuhan mo, mayroon kang intention, anong bagay nakita mo sa Islam? Ayun. Unang-una talaga. Lapit mo mic mo. Unang-una talaga yung pagkakaisa. Ano nakita mo sa Makkah ng mga Muslim? Ano mga nakita mo sa abot? Isa-isa lang yung tanong. First, yung yun nga, yung tanong na una, pagkakaisa. Sa Muslim, doon ko nakita talaga yung pagkakaisa. Pagtutulungan sila. May unity talaga. Yes, totoo lang. Yun ang... Pero bro baka misunderstanding. Baka siyang isa... ang mga Muslim kasi Mindanao hindi nagkakaisa eh. Hindi. Yun nga, as a Muslim, as a Christian, yun nga. As a Muslim, yun nga, talagang may unity talaga. Nakita ko yun talaga dito sa Saudi talaga. Pag tinawag mong ako, kapatid, talagang iba yung talaga. Kahit yung regardless of race, of nationality. Wala silang kahit na kung sino ka, kahit Pilipino ka, kung sino ka man na kung ano man yung nationality mo. Basta alam nila na ikaw ay talagang kagustuhan mo talaga. Talaga, kapatid. Totoo yan. Hindi, yung kapatid nila dito, hindi basta-basta yung kapatid lang. Talaga yung kapatid dito galing sa puso. Kasi sa Islam kasi bro, kung anong pagmamahal mo sa sarili mo, ganoon din na pagmamahal mo sa kapatid mo. O ano pa, iba mong nagustuhan sa Islam? Yun nga, number 1 talaga yun. At saka makikita mo dito, maging sa way ng pagsamba ng mga Muslim. Talagang, talagang galing sa puso talaga. Pag sinabi nito salah, kahit anong trabaho mo, hihinto yan. Kailangan mong iwan talaga. Iiwanan mo talaga. Talagang talaga nila yung i-close yung mga tindahan. Sarado talaga. Makikita mo dito, alam mo, pag sa haram ka lamang, kasi ngayon, pandemic kasi ngayon, pag hindi pandemic, hayaan lamang bukas yung mga gold shop, kahit nagdarasal. Ganun kapayapa dito, kapatid. Okay, walang dito, walang mag-take for granted na kuhanin o sirain yung mga para kuhanin yung mga because of fear Allah. Okay, yun yung mga pagkakaiba dito. At sa same time, sa turo kasi lahat, makikita mo yung mga kilos sa mga Muslim, pagdarasal at iba pa, lahat ng ito ay alinsunod sa turo ng Islam. Yung pagdarasal, bakit yung mga Muslim 5 times sila nagdarasal? Kasi kung kagustuhan ng Muslim, kung anong labatas lamang nila, walang magdarasal ng mga Muslim na 5 times a day. Okay? Walang magpapakagutom during Ramadan para mag-ayuno. Wala. Diba? So lahat ng ito, dahil sa pagkat ito ay ayon sa batas ng dakilang tagapaglikha na lumikha sa kanila. Halimbawa, tulad ng mga Pilipino, ano man ang lahi na bibilangan, yan, Sudan, kahit iba't ibang lahi ka na rito. Pag pinagsanabi natin ito na tawag na obligasyon natin sa dakilang tagapaglikha, ay kailangan magkasundo. Pari-parihas. Kailangan pari-parihas. Kaya pag nagdarasal, walang racism, katabi mo na katabi mo kahit na yung kahit nga moderno, ibang mga lahi napakabaho. Yung mga ganun. Hindi mo tinatawag na mayayaman katabi mo.
Yes. Hindi ka mahirapan. So, mga kapatid, nandito kami ngayon para ikapanayam ang ating bagong kapatid, Masya Allah. So, hindi po makalimutan ang kanyang nangyari sa kanya dahil nga po siya ito yung naging way sa kanya ng Allah na siya ay pumasyal ng Makkah na hindi niya inaasahan, tapos siya ay nahuli. Tapos, alhamdulillah po siya ay nag-Muslim ngayon, alhamdulillah. Makikita mo dito bro, yung bangko dito sa Saudi Arabia, saan ka makita ng bansa na ang security guard ng bangko walang baril? Walang baril. Sa Saudi Arabia. Kaya totoo yan. Naniniwala ako dyan. Okay. So yun, pero sa maano kita bro, usaping masinsinan. Doon sa lugar ba, saan ka Pangasinan? Pangasinan ba? Orbiston no? Specifically saan ba na sa Pangasinan? Orbiston talaga. Okay. Municipal Orbiston. Okay, sa lugar ba ninyo ay mayroon bang mga Muslim na o wala? Mayroon din. Kaya lang mayroon din, kaya lang iilan talaga. Iilan lang. Minority. Oo. Parang nasa sa 100% 1%, 2%. Ang iba sa kanila ay mga nagbebenta. Okay, walang Muslim tinatawag na. Yung iba doon sa lugar ninyo mga Muslim pero nagbebenta 'yon. Oo, diba? Katribo po ng ating mga sabayan. Sa bayan po yan. Okay, Masya Allah. Marami kasi doon sa parting Dagupan. Talaga marami doon talaga. Pero nung bago ka pa napadpad ng Saudi Arabia, syempre, wala kang, since na hindi ka na-expose sa lugar ng mga Muslim at wala kang kakilala ng mga Muslim, pero kahit papaano naman siguro, narinig mo ang tungkol sa mga Muslim. Ano yung before yon, bago mo nasaksihan yung mga Muslim sa Saudi Arabia, ano ang impression mo sa mga Muslim? Tumatak sa mga Muslim. Sa totoo lang, ayaw ko magsinungaling. Yes, talaga, yun ang katotohanan. Mantakin mo yung pagsasala pa lang. Sabi ko, bato, mabaliw yung mga tao dito. Okay lang yan, bro. Yan ang parang mabaliw dito yung mga tao. Hanggat araw-araw naririnig ko na, hanggat marami na akong nakakausap kasi as a salesman, isang bilang ahente, makakausap ko yung mga kapatid nating mga Muslim talaga. Kinakausap kanila, ba't hindi ka mag-Muslim? I-try mo, natanggapin si Allah. Sabi sa akin, hanggat naano ko sila, talagang na-appreciate ko naano ko talaga, parang sa tuwing nagsasala talaga, hanggat kusang yung yung hinihinto ko talaga. Sabi ko, bilang talagang Parang pag-respect. kasi mantakin mo yung mga tao, ginagawa nila yan, tuwing magdadasal sila, magsasala sila, talagang hinto lahat. Why na ikaw, kung talagang may pagrespeto ka, paggalang. Kasi andito ka sa Saudi, Muslim. Doon, talagang nagkukusa yung sarili ko. Yung assistant ko, kahit hindi Muslim, salah. Tal, hinajoa. Yun ang So yung bro, dati kasi nung ikaw nanirahan ka sa Pangasinan, wala ka bang narinig tungkol sa Islam noon, nung nasa Pilipinas ka? Hindi, nung nag-aaral tayo talaga, hanggang sa pagka-elementary, hanggang college, talagang ko yan, nakikita ko sila. Talagang, yung gawin na Magulo. Oo. Yun ang taga Mindanao eh. Taga Mindanao eh. Di ba? Muslim. Si Raulo. Nakakatakot yung mga yan. Namumugon. Totoo yan. Yun ang ko. Talaga yan. Pero nung matatapang. Kasi yan eh. Wala silang, hindi sila takot mamatay. At saka magtutulungan yan, lahat sila. Oo, may pagkakaisa sila. Kung ginulo mo yung isa, lahat sila dudumog. Totoo yan. Kaya nakakatakot pag kinalaban mo yung Muslim. Dudumugin ka lahat. Okay. Pero hindi ko naman yan, yung mga ganyang bagay. Basta ang ko lang. Yung bilang Muslim. Yung talaga yung paninindigan mo talaga na ikaw ay Muslim. Hindi yung sa gulo-gulo, hindi. Yung talaga sa Quran ba. So kasi dapat mong ma-realize din at saka ma-realize ng mga ibang mga nanonood ngayon na ang pagiging Muslim kasi, ang Islam kasi, ito yung dapat na sundin ng Muslim. Iba kasi ang Muslim sa Islam. Yes. Ang Muslim, yun yung tao. Tao na sumusunod at sumusuway ika nga sa batas ng Islam.
Ang Islam, yun talaga yung batas. Yun yung religion, yun yung panuntunan ng buhay, yun yung way of life ng isang tao. At saka yun talaga yung tinatawag na pananampalataya. So ano man ang batas sa Islam, dapat sundin ng isang Muslim. Subalit, ang Muslim ay tao, minsan napasaway, minsan matigas ang ulo, minsan ay, kaya nga nami-misjudgment, ika nga ng ibang mga tao ang Islam, dahil sa mga Muslim mismo. Dahil nga, ang ibang mga Muslim, kasi of course, as a human being, you're not a perfect eh. Di ba? Nagkakamali tayo. Regardless of religion, like Christianity, o Christian man siya, Buddhism man siya, Hinduismo man siya, nagkakasala din yan eh. Sumusuway din yan sa tinatawag na batas. Sa Pilipinas na di ba? Ito yung sinabi ng batas ng Pilipinas, pero ayaw pa rin sumunod ng mga Pilipino. Di ba? Kasi yung Pilipino, tao. Diba? Na mayroon siyang pagkukusa na susunod at susuway sa isang batas. Tama. Okay, ganun ang tinatawag ng mga Muslim. Kaya nga, nagkakaroon ng misunderstanding sa panig ng mga non-Muslim. Kaya nadadama yung religion, yung tinatawag na Islam. Kaya nga, kung pag-aaral lamang nila yung Islam, matutunghayan nila kung sino ang tunay na Muslim. Okay. Kasi ang Islam ay kapayapaan eh. Kaya nga from the word, kaya nga makita mo, ikaw, 4 years ka na sa Saudi Arabia, lagi mo narinig assalamu alaikum. Di ba? Kapayapaan. Ang assalam, yun yung Islam eh. Ang kapayapaan ay nasa iyo. Di ba? So, Islam is a religion of peace. Napakaganda ang tinatawag na religion ng Islam kung susundin lamang ng tao. Kaya kayo mga Muslim, sabi lang, do not judge the book by its cover. Di ba? Do not judge the book if you're not a judge. Kasi yun ang mga bagay na yan yung mga hindi naunawaan ng ibang mga tao. Kaya ma-realize lamang nila sa mga nagsa-Saudi tapos sa mga non-Muslim, ma-realize nila yung pagkakaiba ng mga Muslim na nakikilala sa Mindanao at sa mga Muslim dito. Okay, kasi ang mga Muslim dito, although alam natin may mga pasaway din mga Muslim eh. Tama. Okay? May mga palamuran din mga Muslim eh. Tama. May mga sabihin natin siraulo din mga Muslim eh, masama yung ugali eh. Pero hindi natin pwedeng i-credit yun sa tinatawag na Islam. Kasi hindi naman nagturo ng Islam na maging siraulo ka. Di ba? Na magpasabog ka, ikangat pumatay ka ng tao ng di makatarungan at iba pa. So, hindi po yan turo ng tinatawag na Islam. Laging ang turo ng Islam ay nakasentro sa papaano ka maging isang mabuting nilikha ng dahil ng tagapaglikha. Papaano ka sasamba sa Kanya. Papaano ka susunod sa Kanya. Papaano ka iiwas sa Kanya mga ipinagbabawal. Yun yung doon umiikot yung katuruan ng Islam. Okay, kaya nga Islam is a religion of peace at ang Islam ay relihiyon ng lahat ng mga propeta. Kaya nga, yung pinasok mo ngayong relihiyon na Islam, yun yung relihiyon ni Jesucristo. Okay, yun yung relihiyon ni Jesucristo. Kaya nga, pag nag-Muslim ka, hindi ibig sabihin tinalikdan mo si Jesus. Hindi. Okay? Kasi ang mga Muslim ay walang Muslim na hindi paniniwalaan ang isa man sa mga propeta. Lahat ng mga propeta pinaniniwalaan ng mga Muslim, including Jesus Christ. Kaya nga't masasabi ng mga Muslim na kung sinasabi ng Christian na mahal nila si Jesucristo, ang tunay nagmamahal kay Jesucristo ang mga Muslim. Kasi bakit? Paano mo magdasal si Jesus? Nakalagay sa Biblia. Naglilinis na bugas. Ikaw mismo na, di ba? Tapos iniwan pa doon yung chinilas na sa labas. Sa Bisaya pa, nagtuwad-tuwad. Nagano pa siya, nagsusunod. Nagtuwad-tuwad, nagpapatira pa. Nagpapatira pa siya. Di ba? Sino yung mga nagpapatira? Ikaw, nakikita, na-obserbahan mo mismo paano magdasal yung mga Muslim. Tapos, di ba, lahat ng mga Jesus, mayroon pa siyang balbas. O tapos, sabi ng mga Christian, bakit kayo, para kayong kambing? Bakit si Jesus, may balbas din? O bakit hindi nyo titingnan si Jesus, mayroon din siyang balbas? Ibig sabihin, mga Muslim si Jesus, isa lang, Muslim lahat. Ganyan lang yun. So yun. At the same time, si Maria, anong suot ni Maria? Di ba nakatalong? Hindi bagat pa suot ng mga Muslim? Mahaba, tapos hindi nakita, mayroon ba siyang yung nakitang buhok niya? Lahat, nakatalong mo siya, nakabit. Tsaka hindi naman si Maria yun eh. Oo nga, pero kailan pa nagkaroon ng photographer para sabi si Maria yun? At saka, di ba, nakapilo lang siya? Nakatalong mo, nakahijab. Ang nakajab lang sa mga Christian, mga Madre, di ba? Tapos nakaslit pa yung mahaba pang O tapos yung mga pare, di ba? Parang gano'n din ang suot ng mga pare. Parang nakataob din, taob. Hindi mga Muslim pala sila dapat. Gano'n lang yun, bro. So yun, ano lang yan, bro? I mean, ito yung katotohanan talaga, brother, Rodi. Raymond pala, okay? Kasi, wallahi, kung batid lamang ng mga tao kung bibigyan ng pagkakataon ng tao ang kanyang puso, ang kanyang buhay na saliksik ng Islam, wala kung at naghanap siya ng katotohanan, wala siyang makita ang totoong relihiyon maliban lamang sa Islam. Mantakin mo ha, dami-dami ng tao ika nga na yumakap sa Islam. Mula sa mataas na tao at saka mula sa pinakaibaba, pupunta sa pinakamababa. Doctors, scientists,
ika nga, at saka mga ordinaryong mga tao, napakarami ang pumapasok sa Islam. Na kung saan ang pagpasok nila ay katulad mo, hindi pinilit. Hindi po yung kusa. Kusa. Ika nga, pinag-aralan mo ng tinatawag na Islam at saka talagang kusa nila ito na naintindihan at naunawaan. Okay, kaya nga ang isang tao, kapag siya'y nagharap ng totoong relihiyon at naging open-minded siya, at saka include niya yung Islam na pagsasaliksik sa paghanap ng religion, kahit ikutin niyang lahat ng relihiyon sa buong mundo, ang pinaka-final na babagsakan niya Islam. Okay, kasi ito yung nag-iisang relihiyon ika nga na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay. It's a complete way of life. Kaya nga sa Pilipinas, hiwalay ang simbahan at saka yung government. Hindi magkasundo yan. Yung si Rodrigo Duterte at saka yung simbahan, nagbabangayan lagi yan kasi hindi magkasundo. Di ba? Sa Islam, hindi mo pwedeng paghiwalay ng governance sa tinatawag na religion. Okay, kasi saklaw ng relihiyon ng lahat ng aspeto ng buhay. Okay, yung pamamahala, yung pag-uugali, pag-aasawa, baging sa pagkain, baging sa pagtulog, way of life, kahit Islam is a way of life. Kaya makikita ng mga Muslim, halimbawa, nagdarasal, makikita yung mga Muslim na alam mo ang relihiyon kapag kumakain sa pamagitan ng kanang kamay, makikita mo yan? Yes, pamagitan ng kanang kamay, bago sila sinasabi, Bismillah, after sinasabi ng Alhamdulillah, yung pagbati ng Assalamu alaikum, di ba? Lahat ng ito ay turo ng Islam. Okay, it's a way of life. Kaya nga ang isang Muslim, sinisikapan niya na ang kanyang pamumuhay dito sa tinatawag na daigdig ay ayon sa batas ng Islam. Okay, yun ang tinatawag na Islam. Okay, hindi lamang ito tumutukoy sa pagdarasal, hindi. Hindi lamang ito tumutukoy sa tinatawag na pagsamba, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, hindi. Kundi lahat ng aspeto na ginagawa, maging sa pagtawag ng kalikasan, pagpasok ng palikuran, mayroong pamantat, mayroong katuruan si Prophet Muhammad, may mga itikita na itinuro si Prophet Muhammad, papaano, ano yung mga dapat at mga hindi dapat. Halimbawa, sa kalikasan, sa isang Muslim, hindi ka pwedeng umihi at tumain na hindi ka naguhugas. Okay? Naguhugas yan ng mga Muslim pag sila ay tinatawag na umiihi. Sila ay naguhugas. Okay? Pag sila ay tinatawag na as much as possible sila ay umuupo. Kaya makikita mo yung naka-flat yung mga dito. Nakikita mo? Ibang mga CR dito. Flat. Hindi siya naka-bowl. Okay? Kasi bakit? According sa way of the Prophet Muhammad, peace be upon him, ito as much as possible sa isang lalaki ay uupo siya kapag siya naka-squat ba? Kapag siya tinatawag na sabihin natin na umiihi. Kaya ngayon, dahil sa tinatawag na yung pamamaraan ni Prophet Muhammad, yung mga doktor, mga scientists at sa mga dalubhasa, ngayon lang na-discover nila kung ano ang advantage noon. Okay? Anong advantage noon? Sabi ng mga dalubhasa. Kasi sa ganung pamamaraan, kasi siya medic eh. Medic ba ang tawag? Medic siya eh. Okay, alam niya ito. Pag nakaupo ka, napipress out lahat yung nailabas ang dapat na mailabas. Kasi nadidiinan mo. Kasi nadidiin eh. Parang napupush lahat. Napupush lahat. Yung urine mo. Pag ikaw ay nakatayo, okay? Mayroong, believe me kapatid, pag ikaw ay nakatayo, alam mo na mayroong pang natitira. Ipapagpag mo pa yan eh. Napunta dun sa pants mo. Ipapagpag mo yan kasi bakit? Kasi alam mo may natitira pa, hindi pa nailabas lahat. Kaya sabi ng mga dalubhasa, yung natitira, na kung saan, pag ito ay lagi mong ginagawa, yun yung magkukos sa'yo ng sakit sa bato. Mabubuo siya. Mabubuo siya. Magiging bato. Magiging tinatawag na bato yun. Kasi bakit hindi nailabas, hindi napipress out? Kaya nga yung pinakamagandang pamamaraan, para sa ganun ay for the health benefits ika nga ng isang tao, ay yun yung pamamaraan ng pag-upo. Kasi nawawash out lahat, nadadala lahat. Okay? Lahat. At the same time, naguhugas sa mga Muslim. Kaya yung mga ganitong mga pamamaraan, hindi ito bago sa mga Muslim. Sapagkat ito ay turo na ng Islam according sa pamamaraan ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Kasi ang turo ng Islam, kinakailangan ay sumamba ka sa dakilang tagapaglikha, paglingkuran mo siya, hindi ayon sa iyong kaparaanan. Sarili mong kaparaanan. Para magkasundo kayo, kinakailangan ayon sa kaparaanan ng pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad, peace be upon him. Kaya ano mga nakikita ng mga Muslim, mga etiketa, mga ano pa man, lahat po yan ay according sa sunna ni sa turo ng tinatawag na Islam. So yun po yung yun. Kaya huwag mong isipin na, o sa mga ibang mga natin, na huwag isipin nila na pag sila yung sa Islam, tinatalikdan si Hesus Kristo. Okay? Hindi po. Inilalagay lamang sa tamang paglalagay ng paniniwala kay Hesus Kristo. Yes. Kasi po, hindi po pwedeng paniwalaan na si Hesus Kristo na isang Diyos o anak ng Diyos. Kailanman. Kasi hindi pwedeng magkaanak ang Diyos. Lalo sa ngayon na mahal na araw, namatay na yan si... Di ba? Mantakin mo, ito, logically speaking, sige, kapatid. isipin mo lang. Okay, bilang isang tao sa tao, ika nga. Kaya mong tanggapin ng isip po na mamatay ang Diyos? Paano pag namatay siya? Paano nangyari sa mundo? Sino mamahala kung namatay siya na? Di ba? Kasi pag sinabing Diyos na namamatay, hindi Diyos yun. Kasi hindi katangin ng Diyos ang namamatay. Ang Diyos ay laging may buhay. Laging buhay yan.
Okay, siyang nakababad. Halimbawa, yung namatay yung Diyos mo, paano? Okay, yun nga, di ba? Kasi logically speaking, logically speaking, talagang hindi mo pwedeng paniwalaan. Yung mga katangian na ito, hindi katangian ng tunay na Diyos. Kasi ang dakilang tagapaglikha ay laging may buhay, laging buhay siya. Alam niya lahat ang anumang nangyari sa kanyang mga nilikha. Siya'y controller, ika nga. He's a provider, ika nga. Okay? Siya yung tagapaglikha ng paraiso, siya yung tagapaglikha ng impyernong apoy. Lilikhain niya ang sino mang naisin niyang likhain o anumang naisin niyang likhain. Lilikhain niya mga mananahanan sa paraiso, lilikhain niya mananahanan sa tinatawag na impyerno. Kapag hindi mo siya kinilala, walang lugi sa kanya. Okay, walang kalugian sa kanya, lugi sa isang tao kapag sino mang hindi kumilala sa kanya at hindi sumunod sa kanya. 'Di ba? Kaya nga't merong impyerno. Anong dahilan kung bakit merong impyerno? Sa mga taong pasaway, sa mga taong ayaw kumilala sa kanya, 'di ba? Sa mga taong ayaw sumunod sa kanya, 'di ba? Sa mga taong patuloy na gumagawa ng paglabag sa kanya. O kaya nga nilikha ang impyerno para diyan. Alam namang likay ng bakante. Walang laman, walang saysay, 'di ba? So kasi practical kasi yung Islam eh. Hindi katulad ng ibang relihiyon, halimbawa, kapag mabuti ka, halimbawa, pag sa isang tao, sinasabi nila, pag mabuti ka, basta makakapasok ka sa langit pag mabuti ka sa iyong kapwa. Mabuti ka nga sa iyong kapwa, pero salbahe ka naman sa dakilang tagapaglikha. Di ba? Ano yun? Ano mahalaga doon? Mabuti ka sa kapwa, ngunit salbahe ka sa kanya? Di ba? Mabuti ka sa kanya, kasi kung mabuti ka sa kanya, mabuti ka rin sa iyong kapwa-tao. So yun. Kasi ang pinakamalaking salbahe na ginawa ng tao sa kanya, yung ibang kinikilalang Diyos. Yung pagtatambalan mo siya sa iba na bukod sa kanya. Kaya nga maging sa Biblia sinasabi, the jealous God, ang mapadibughong Panginoon. Di ba? Ikaw, may asawa ka, di ba? Okay. Alam ko na kapag nagsiselos ka, kung sakasakali man lang na ang merong umaano sa asawa mo, nagsiselos ka. Di ba kasi akin lang siya, kasawa ko siya, siya lamang dapat nakatuon sa akin. Di ba? So bakit nakatuon ka sa iba? So magsiselos ka. Di ba? How much more ang dakilang higit pa diyan ang dakilang tagapaglikha. Na pagkatapos likhain ka niya, pagkatapos bigyan ka ng buhay, kukuha siya ng buhay balang araw pagdating ng panahon, tapos ibang kikilala mong Diyos. Di ba? Sasabihin mong pare-parehas lang yung relihiyon, basta mabuting tao ka lamang? O hindi ganun. Okay? Walang ganun pare. Isa na, paano kung namatay na 3 araw, paano mangyari sa mundo? Di ba? Kung namatay ang Diyos, mantakin mo, kung namatay ang dakilang namatay ang totoong Diyos, namatay. Sino na magkukontrol ng sanlibutan? Sino na mga ngasiwa? Di ba? I mean, logic. Ika nga logic. Di ba? So yun. Kaya nga sa Islam, very practical and very clear kung anong turuan. Pag isa lang ang Diyos, isa lang ang Diyos. Bakit mo gagawin 2, 3? Mag-isa pinakabata, maintindihan ng bata, pag sinabi isa lang ang Diyos. Bakit bakit ginawang 2, naging 3 lang Diyos, isa, tapos nagiging isa? Common sense ikaw, matalino ka, ika nga. Paano ang 3 nagiging isa? Di ba? Tsaka bro, wala pa si Jesus Christ, si Adam. Unang-una, sino na lumikha kay Adam? Wala pa si Jesus. Ibig sabihin, may Diyos na lumikha. Ngayon pa lang bro, doon mo pa lang isipin. Unang-unang nilikha si Adam. Sinong lumikha sa kanya? Wala pa naman si Jesus Christ. Ibig sabihin, may isa na lumikha. Di ba bro? Kasi yun yung puntahan talaga ng Islam. Kasi ang turo ng Islam napaka-clear. Okay, kaya nga sabi ng sa Quran, la ikraha fid din katabayan rushd minal ghayy. Kaya nga, there is no compulsion in religion. Walang sapilitan sa pananampalataya. Okay? At ang tamang katuruan ay napakalinaw kaysa sa baluktot na katuruan. Diba? Ang tama ay napakalinaw. Pag sinabi mo kay kapatid, ngayon ay ito po yung regalo namin sa iyo kapatid. Okay, isa-isahin natin, i-unbox natin. Ito po yung alarm clock. Okay, at least meron kayong alarm clock, ika nga, ayan. At the same time, meron kayong perfume. Alam ko na hindi kayo mahilig kayo sa perfume at mamahalin. Pasensya na kayo, ito lang na ng Islamic Center, okay? Para sa iyo, ayan. Kahit nawala ako, and of course ay ito naman po. Masih sejadah? Atinat. Okay, kasama po yan sa jada, yan po yan yung prayer carpet, prayer mat. Hindi ko pinapasok yan. Okay, ito naman po, ito yung tinatawag na ihram. Nakikita mo pag ang mga Muslim na especially magsasagawa ng umrah at saka ng hajj, nakasuot na ng puti, ito po yun. Ito po yun na sinusuot nila. Yung nasa itaas at saka nasa ibaba, nakaputi lang sila.
Nakita mo na yon? Oo, nakita ko na. Yung bulo. Oh yes, okay. Yan ay walang ibang kasuotan maliban lamang ito. Hindi ka pwede magsuot ng brief sa mga kalalakihan. Hindi pwede, talagang ito lamang talaga. At saka, kita mo, pati mga king, isa lang ang pag sila nagsagawa ng Hajj, from pinakamababang tao at pinakamataas na uri ng tao, kapag nagsagawa sila ng Hajj at kaya Umrah, isa lang yung sinusuot nila. Kaya na ipatunay lamang ika nga na pantay-pantay sa paningin ng dakilang tagapaglikha. Walang nakakalamang. Kaya ito yung sinabi lang sa banal ng Quran na ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa qabaila wa sha'aba wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O kayong mga tao, nilikha kayo mula sa isang pares, si Adam at si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay ginawa kayo magkaiba-ibang nasyon at tribu at mga lahi. Okay, subalit walang pinakamainam sa paningin ng Allah maliban sa sino may takot sa Kanya. Diba? So yun. So, ito yun po. Kapag ikaw ay magsagawa eventually ng Umrah o kaya ng Hajj, maaari pong gamitin ito. Okay, inshallah. At same time, pwede mo po nga kasi sa tayo malamig, pwede mo gawing kumot din ito. Okay, yun po yan. So yan po yung mga... okay, mamaya bigyan namin kanyang tanatawag ng pamphlets. Bro Raymond. Habang wala kang gawa, kung walang ginagawa sa bahay, pwede kang magbasa-basa sa mga islahan. At the same time, syempre, ang nangyari sa'yo ngayon dito, since sa tinatawag na taga-Taif ka, nakarating na ngayon sa Taif. Nakarating na sa Taif, at the same time, kasi mga pulis may mga kontak-kontak yan eh. Na ikaw ay nag-Muslim na, tapos pinarating nila sa Taif na ikaw ay tinatawag na nag-Muslim na, pati sa mga Islamic center sa tinatawag na Taif. So, may advice sa'yo, pag nasa Taif ka na, inshallah, ay bisitahin mo ang Islamic center. Okay? And then, ibibigay ko yung total, saan ba yung contact number mo? Yung ba yung tinawag ko kanina? Oo. Okay. Ibibigay ko yung contact mo number na yun kay Ahmed Spinoza na nasa Islamic Center doon sa tinatawag na Taif para ma-follow up ka. Sige. Okay? Para ma-follow up ka. Friday, gano'n? Yes! Every Friday. Usually Friday. Pero ngayon, bro, siyempre ngayon pandemic tayo eh. Hindi pa natin alam kung ano yung, kasi halimbawa kami dito, wala pa kami mga estudyante, bawal pa. Kaya mga pag-aaral namin, through online muna. Okay, pero pwede kang bumisita sa kanila as individual. Okay. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Bisitahin mo lang sila. Kasi ngayon, alam mo na. Pero tanong ko lang bro, galing ka ng Pilipinas, kumusta ang Pilipinas? Sa ngayon. Asan yung mic mo, bro? Sa akin pala. Kasi kami bro, ilang years naman din kami nakabakasyon eh. Ito talaga, gustuhan talaga ni Allah. Talaga na makabalik ako dito sa Saudi. Kasi una-una, 29. Umalis ako doon ng alas 2 ng madaling araw. Pinatupad ang ECQ, alas 8 ng umaga. Lockdown. Kasi tumataas naman yung virus. Oo. Kaya, alhamdulillah, talagang marami ng barrier talaga. So, ngayon, tingnan mo ngayon, talagang na siya, full talaga, maraming cancel. Oo. Yung may kasama ako, March 26 na dapat makaalis siya eh. So, canceled. Ako, alhamdulillah, hindi na cancel. Subhanallah. Iyon ang date talaga na ECQ talaga, 29. Tapos yung pa yung pag-alis mo, no? Pag-alis ko talaga. Subhanallah. Pero kagustuhan talaga ni Allah. Masyaallah talaga. Oo. Grabe talaga. Alam mo yung wisdom talaga, no? Kaya talaga, talaga yung ginawa niya. Yung ginawa niya talaga napakagaling. Talaga. Pati yung mga result ko, negative. Maraming salamat talaga. Ito nga, kagustuhan ni Allah talaga. Alam mo talaga ako nakakaano ng tig bro eh. Kasi bakit? Alam mo, mahal ka ng Allah. Subhanallah. I mean, pinangyari sa ito ng Allah dahil ginusto ng Allah ito dahil gusto niya ng kabutihan sa iyo. Tama. Naniniwala ko dyan. Subhanallah. Kaya, yung mga pasasalamat mo, nararapat pasalamatan mo siya. At nararapat mo siyang purihin sa mga bagay. Kasi walang nagdala sa iyo dito. At wala nagpaalis sa'yo sa lugar na ano man nangyari sa'yo, maliban lamang siya. Okay? Siya lang talaga yung sabi natin, tagapangasiwan ang lahat. Doon pa lang nung pagpasok ko dito, talaga naano ko yung presence talaga ng ni Allah talaga na pagpasok ko doon, pag-akyat ko pa lang. Yung una hindi kami narang. Yung pag-akyat ko pa lang siguro, yung way niya na talagang ipapakilala ako sa inyo. Subhanallah. Si yung head ng maraming maraming stars. Maraming salamat din. Talagang hindi ako pinabayaan. Maraming salamat talaga. Okay, alhamdulillah. So, yan ibagay. Lahat ng papuri ay para sa lamang. Alhamdulillah. Ito ay sa mga kayo ko bilang kapatid mo na sa Islam kasi ikaw ay nagsyahada na.
Ika nga, yun naman mali. So, ika nga yung mga stars na nakikita mo ngayon. Kung mayroon pang masigit pa dyan, pupunta sa Larito para masaksihan ka. Para masaksihan ka, bro. Mashallah. Subhanallah. At saka dito makikita mo, alam mo, makikita mo yung tinatawag na dito, pag ang isang tao na, lalo pa galing sa iba, mga Pilipino, pag mayroon, nalaman sila na nag-Muslim, they are very happy. Okay? Yun nga. They are very happy. Kasi siyempre, sino pa naman ako? Di ba? Yes. Nung nakita ko siya talaga, na gumilid, ang daming sasakyan talaga. So, hindi ka talaga mapapansin eh. Kaya hanggang talaga sabi ko, pwede kong kausapin to siguro. Kaya gumilid siya, talagang ginawa talaga ni Alan talaga na makausap ko siya. Mantakin mo dami sa akin kanina. Kasi paakyat yun eh. Pati siya nagpapara dun eh. Si-check ng mga tawakal na o ano man yung sila. Tama. Diba? Talagang ihinto ang mundo para lang sa'yo. Maraming salamat talaga. Mashallah, talaga lang bro. Subhanallah, ito ay nakakatuwa. Mashallah. Diba? Hindi ito biro. Ako ang nagpapatunay talaga. Hindi ito biro. Ako talaga itong katotohanan talaga. Kung gumawa talaga si Allah ng para sa'yo talaga, ito talaga para sa'yo. Yes. So, yan. Ano, meron ka bang napupusuan ng pangalan ng Muslim? Meron nang gustong pangalan? Okay, kasi Raymond, but hindi naman kinakailangan na ikaw ay baguhin mo ang pangalan. Hindi kailangan yon. Na ilagay mo sa Pero pag halimbawa, sa mga Muslim na tayo ay nakikita-kita bilang Muslim na, tatawagin na kita sa pangalan Muslim. Halimbawa ako, pangalan ko is Louie sa passport. Pero ang tawag sa akin ng mga kapatid niya, Alimuddin. Pero hindi sa passport, hindi na pinapalagay. Sa passport, sa mga documents, hindi binabago yon. Okay, still na yon. Ngayon, sa mga naman, katawagan lang ba? Since kasi Muslim ka, tatawagin ka Muslim na pangalan. Okay, ano yung gusto mong pangalan? Halimbawa, since sa halip na Raymond tatawag namin sa'yo, gusto mo Ryan. Ryan, maganda, cute. Ryan. Gusto mo Abdul Rashid. Abdurrahman. Since ano gusto mo? Ryan. Rashid. Rashid? Do you want Rashid, bro? Or Abdurrahman? Abdurrahman. Ryan. Or I want Ryan for you. Ryan. Ryan nga daw. Ryan. Okay, si Brother Ryan. Alam mo rin ang Ryan? Abdul Qadir Alan, masamiya lang na Ryan. Bro, di ba bro malapit ang Ramadan? Ustad, ikon mo yung Bob Ryan. Ryan, okay. Ang Ryan bro, ito ay isa sa special na pangalan ng My friend Ryan, I give hadiah. Shukran. Ang Ryan ay isa sa mga pangalan ng special na pintuan sa special na pintuan sa paraiso. Na ang makakapasok lamang dito ay ang mga nag-aayuno. Okay? Nag-aayuno. So ang tawag sa pintuan na yun ay Rayyan, Bob Rayyan. Pintuan ng Rayyan. Makakapasok ka doon, nadadan doon yung mga nag-aayuno. So, dahil since Muslim ka na, malapit ang Ramadan. Yes, so, tama. I-practice mag-Ramadan, mag-fasting. During Ramadan. Sa totoo lang, Masyadong gusto mo. magpapuliras na ako dito. Oo. So, nung pares ko, hindi ko nabuti Ramadan. Second year, ayun, Ramadan. So, yun, ko yung dawin na fasting nila talaga. Paano mag-fasting? Oo, kasi pati yung trabaho namin talaga, humihinto yan. At saka, Wala rin pagkain na. Oo, sabi ko, i-try natin. Minsan nakatry ka na mag-fasting? Oo. Kahit hindi ka Muslim? Nakatry ko na kahit na wala ko talaga. Siyempre, inaano ko, bawal. Diba, inuhuli. Oo nga. Diba? So parang mag-fasting na lang ako para di ba? So but by the way, ang fasting kasi hindi ito bagong batas. Sa panahon ni Jesus Christ sa Biblia, ilang days siya nag-fasting? 40 days. O sa Muslim, 40 days sa buong loob ng Biblia. 40 days siya nag-fasting. Okay? Ang tanong, sino sa mga Christian ngayon ang kaya mag-ayun ng ginawa niya? Wala. Mayroon nga 3 days pero kumakain pa sila. Di ba? Alam mo yan. 3 days sila na. walang baboy. Pero, sino mga kayang gumawa ng isang buwan? Kasi 40 halos isang buwan Ang mga Muslim lamang, Brad. Mga Muslim, nag-ayuno nagfa-fasting sila isang buwan. Sa buwan ng Ramadan. Nagfa-fasting sila. At ang pagfa-fasting, ito yung pagpigil ng pagkain at pag-inom during the day of Ramadan. Pero kakain naman tayo sa gabi. Oo, alas 6 yung bago. Yung pag nag-adhan nag-adhan sa paglubog ng araw. Doon ka naman ang bubuilo ng pagkain. So, anong tanong? Bakit ito inutos sa atin ang dakilang tagapaglikha? Napakaraming benefits yan. Yan, nasa medicology, ika nga speaking. Di ba? Ang fasting ay nakakabuti, alam natin yan, pagdating sa health benefits.
Di ba pag ikaw ay nagpakuha ng dugo, sabi nila, nag-fasting ka ba? Oo, yung may Di ba? At saka at the same time ay yung mga lason ika nga at saka yung mga anong tawag diyan? Mga toxic na yan na naaalis yan sa pamamagitan ng pag-fasting para makarelax yung ating mga intestine, yung mga kaloob-looban ng mga kasi yung mga intestine natin ay 24 hours umaandar yan. Para medyo makapagpahinga naman ng pag. Isa yun sa mga explanation. Okay, kaya nga sinabi ni Prophet sallam, sumu tasahho. Mag-ayuno kayo, mapapabuti ang inyong kalusugan. And at the same time, hindi lamang ito nag-a-after ang isang Muslim sa health benefits, kundi ang ina-after niya ang gantimpala sa kanyang dakilang tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Kasi sa turo kasi ng Islam, Brad, anumang ginawa mong kabutihan, anumang ginawa mong pagsunod sa batas ng dakilang tagapaglikha, may kaakibat itong gantimpala sa araw ng paghuhukom. Kasi alam nga namang makakapasok, yung bang nag-aatin ka ng paraiso, ay lahat tayo gusto ng paraiso. Di ba? Ay, alam nga namang mag-aatin ka ng gusto mo ng paraiso tapos hindi ka gumagawa. Parang sa amin, sa kumpanya ba? Di ba? Oo. Ginagawa ng trabaho na maayos. Oo. Di ba? Alam namang sasahuran ka na wala kang ginagawa. Ano, kahilok? Di ba? Kaya nga, logically speaking, kung tayo ay nagsusumikap, para to earn money, ikasabi natin good living, nga dito sa Bible ng daigdig, kaya nagtrabaho tayo ng maayos, sumusunod tayo sa protocol ng company, di ba? Natatakot tayo mag-violate kasi baka mabawasan yung sahod. Mga ganun ba? So, bakit ang tao hindi na i-divert yon sa pangkabilang buhay? Di ba? Muslim naman, earn lahat reward. For reward. Kasi talaga, pag reward, magpapasal ka, reward, matutulog ka, gagawin mo naman nung tinuro ni Prophet Muhammad, ma-reward, kakain ka, may sasabihin ka lang, pagkuha ka, lahat reward. Kasi kahunghangan naman na magpapakahirap kami sa pagdarasal, magpapakagutom kami sa buwan ng Ramadan na walang reward. Pag-ipon lang ang reward kasi wala maiksi lang mundo, bro. Lalo na yung pandemic, marami na mamatay. So ngayon, bago mo namatay ka, tapos hindi ka pala Muslim. So, naghirap pa dito sa galing-galing na magdawa, sa kabilang buhay. Di ba, bro? Mashallah, tabarakallah. Kasi Aldi yung galing magdawa, mashallah, tabarakallah. Okay, mashallah. At ito yung mga gusto namin ibahagi sa inyo. Kasi hindi limitado lang yung ating pagsasama ngayon Oo. Okay, bukas hindi na tayo magsasama Kaya tinutuloy na namin, bro, yung pag-share. Sa akin talaga kanina, sabi niya, hintayin natin siya. Mashallah. Ikaw yun. So, hintayin natin. Sabihin sa akin, alis ka na? Patigin mo. Kaling. Hintayin natin siya. Kasi ako, sabi mo, sige, wala pa. Alhamdulillah. Hindi na ako nagdalawang isip, sige. Alhamdulillah. Okay, at least na-meet namin si kapatid na Ryan. Ano apelido mo, bro? Apelido mo? Salvador. Ryan Salvador. Kaano mo si May pinsan din akong Salvador, sila Alfie. Si Salvador, si Hajeria. Salvador din yung mga yan. Okay, mashallah, tabarakallah. So, mashallah, bro, una, I'm glad at I'm happy na nakasalumuhan namin kayo, na-meet namin kayo sa ganitong pagkakataon. Mashallah, tabarakallah. At the same time, talagang hindi natin inaasahan, pero mashallah, worth it. Ano man nangyari sa atin. Alhamdulillah. So, ito ay isang bagay na dapat nating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat ng bagay, lahat ito ay ayon sa kanyang kalooban. Okay, so tanggapin natin yan ng buo. At inshallah mayroong Waalaikum salam wa barakatuh. inshallah نطير حياته كذا انت يعني شرحت له انت تكسبين عن الاسلام كذا نطير حياته ان شاء الله وان شاء الله انه يعني تكون حياه جديده له ان شاء الله في الاسلام ان شاء الله. Okay, sabi niya, inahangad niya unang-una sa lahat. Wala siyang ibang hangarin sa iyo na nangyari ito para sa iyo kundi ang kabutihan. Okay, na kung saan ito yung pamamaraan, way ng Allah na mabago ang aspeto ng buhay mo. Mabago yung tinatawag na yung lifestyle mo, from Christian to Muslim. So ngayon, from now, consider yourself a Muslim. So pag sinabi mong tinatawag na Muslim, so alam mo ano yung lifestyle ng isang Muslim. Diba? The way kapag lalo pat pagsamba, pagdarasal, mga bagay na ganito. ايوه خلاص ترجمت ايوه ممكن انت نصيحه الشيخ له ان شاء الله باذن الله. والله النصيحه يعني انه باذن الله يعني راح يشعر ان شاء الله براحه نفسيه ان شاء الله يعني راح تغير حياته ان شاء الله بس يعني يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى لانه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقنا هو اللي صحيح ما في يعني الناس ما لهم دخل في حياتنا يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي خالق كل شيء هو اللي راح يرزقنا ان شاء الله ان شاء الله انه يعني يتعلم القران ان شاء الله يتعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يعني اذا فيه اي شيء
يتعاون يعني اتصل معكم انا اخذ جوال ان شاء الله برضه اتصل معي ان شاء الله. Time inshallah. Okay. Pakatandaan mo ang pinakamahalaga dito. Kasi kami ay mga nagsasaksi lamang na ikaw ay nagmuslim. But deep in your heart, walang nakakaalam kundi ang Allah. Kasi namin pwedeng buksan kung ano yun nasa puso mo. Sa kanyang advice sa iyo ay kailan magpakatotoo ka sa Allah. Okay? Kasi kapag ikaw ay nagpakatotoo sa Allah, ang Allah ay magpapakatotoo sa iyo. Ibig sabihin ay kung ipaubaya mo ang sarili mo sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanya mga batas, ika nga, hindi kanya pababayaan. Okay, ikaw ay gagabayan niya, ikaw ay papatnubayan niya, ika nga, at eventually ikaw ay inshallah ay babawian ng buhay bilang isang mananampalataya at makabila sa mananahanan sa tinatawag na paraiso. Ang awin mo lamang is sincero ka na ikaw ay isang tinatawag na Muslim. Okay, sincero ka at pag-aralan mo. Eventually, magawa ka ng parang paano matutunan mo yung Quran. At the same time, ang mga sunnah ni Prophet Muhammad, peace be upon him, at yun yung isa buhay mo. Ika nga, kumuha ka, paano ka mamuhay, hindi sa kung anong nakita mo sa mga Muslim, kundi kung ano yung paano mo, yung tinatawag na pamaraan ni Prophet Muhammad. Okay, kasi lahat ng tao na mga Muslim ay kinakailangan sumunod sa pamaraan ni Propeta Muhammad. Yan ang advice niya sa iyo. يعني انا برضه حاطط جوال ان شاء الله اذا كان يبغى اي خدمه نقدم له يعني اي خدمه يبغى اي شيء يبغى نقدم له. احنا يعني خلاص يعني صرنا اخوان في الاسلام ان شاء الله. ما شاء الله. فيبغى اي خدمه نطلع عليها ان شاء الله سواء انا ولا انتم ما انتم مقصرين يعني ان شاء الله يعني جهودكم ما شاء الله طيبه في جزاكم الله. اعطوه الكتب اللي هو يبغاها ان شاء الله باذن الله سيدنا عندنا اشرحوا له يعني كثير عن الاسلام ان شاء الله شيخ. يعني الله سبحانه وتعالى اراد بالخير. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني جابه من جده الى هنا بخطا اراد بالخير ترى. صحيح. Okay. Gusto ko muna isalin yung pinakauling bahagi sa amin niya. Sabi niya, ang Allah talaga ay grabe siya magplano. Di ba tulad sa amin natin kanina? Na biro mo, dinala ka ng Allah from Taif to Jeddah, papunta rito nang hindi mo sinasadya kasi hinahangad ng Allah ang kabutihan sa iyo. Okay? Na kung kaya, sabi niya, bilang kapatid mo na, bilang kapatid mo na ng Islam, Muslim, bilang kapatid mo sa tinatawag na panampalatayang Islam, dahil kayo, kapatid ka na namin sa panampalatayang Islam, anuman ang pangangailangan mo, sabihin mo lang sa kanya. Okay? Bilang kapatid, hindi bilang isang siya'y mataas ang katungkulan o ano pa man, kundi bilang isang kapatid sa pananampalataya. Okay? Kasi since na hinahangad ng Allah ang kabutihan sa iyo, so narapat din na kami ay maghahangad din ng kabutihan para sa iyo. يحتاج أي مساعدة برضه مادية أحتاج يعني ممكن نساعد إن شاء الله مادية. Okay ba? Gusto mo kung halimbawa yung tinatawag na material, gusto mo ng kailangang material, huwag kang mahiyang magsabi sa kanya. Okay? Yes. Okay, it's a salin. Wallahi, mungkin ya sotar sabihin. I-translate mo na lang. كيف حالك؟ حياك الله. شرفتونا والله. الله يبارك فيك. كيف حالك طيب الحال؟ اهلا جزاكم الله خير. يكون لكم لقاء معكم. تفضل. بقرا يا شيخ. Okay, bro, magsalita ka, bro. Ayun, yung sinabi ko sa iyo kanina, hindi ko pinilit yung sarili ko sa pagmumuslim ko, kusa. Siguro ito yun na yung way, pag-i-translate sa kanya. Ito na yung way na inihintay ko. Kasi mantagin mo from Jeddah, papunta dito, hindi ko alam talaga. Na dito yung dadaanan niya, nakita ko lang yung tower. Pakisabi na lang sa kanya, maraming salamat. Hindi ko, yung pagmumuslim, hindi ko inaano yan. Para maging ko, hindi. Yun ay kagustuhan ng aking puso. Yun ay kagustuhan ko. Wala nang ano doon. قال عرفت دخولي هنا في مكة ليس بعمد يعني خطأ وعرفت أن هذا من الله سبحانه وتعالى. قلت قال أسلمت ليس لأجل مادية أو لأي شيء، أسلمت صادر من قلبي. يعني لأن كان سابقا أتمنى أن أكون مسلما لكن ما وجدت فرصة، فربما هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفرصة الخاصة هذا الوقت أنني ممكن هذا السبب لدخولي في الإسلام. الحمد لله. احنا نعرف انه ما نسلم لاي شيء ما كنا برضه المسلمون اخوه والاخ يساعد اخوه. صحيح. نعرف انه ما له هدف مادي، ما يبغى شيء مادي.
لكنه يعني بما أن صار أخونا إحنا يعني أو أنتم حنساعد في شيء. Na. Sabi niya, alam namin na ang pagmumuslim mo ay hindi sa material ng mga bagay. Pero bilang kapatid sa pananampalataya, ay sinusuportahan ang kapatid sa kanyang kapatid. Okay? So kabilang sa turo daw ng Islam at sunod ni Propeta Muhammad na magtulungan. At yan ang relihiyon ng Islam. Ika nga. Kaya naman, ay ano man ang kailangan bilang kapatid mo sa pananampalataya, ay sa abot ng aming kakayahan ay maibigay namin sa iyo kung ano man ang pangailangan mo. Okay? احنا نستحضر دوركم احنا الاستقلال. اقول لكم انه بعض يعني الاشخاص اللي يقومون مثلا باعمال ارهابيه يقول لم يكن الاسلام. يعني الاسلام بريء منهم. يعني الاسلام المسلم لا يقتل احد، يتمنى الخير للناس، يتمنى يعني ما في انسان مسلم يفجر ويؤذي الناس ويفجر المساجد. هذول خارجين عن الاسلام، هذول لم يكن الاسلام. Okay, isa ngayon nga dapat mo matutunan din na ang Islam ay nagtuturo ng anumang bagay na taliwas doon sa anumang nakikita ng ibang mga tao na mali, patungkol sa mga pagpapasabog, patungkol sa mga kaguluhan at iba pa. Bagkus ang turo ng Islam ay according sa nabanggit sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtutulungan, pagdadamayan, pagmamahalan, ika nga higit sa lahat ay ang pagsamba at pagsunod sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Okay, ngayon ay para maging official po, ika nga na ikaw ay na ano sa Islam at least masaksihan din ng Modernami Islamic Center. At the same time ng ika nga sabi natin ng ating mapanauhin ngayon. So inshallah ay kayo po ngayon ay magsasaksi katulad ng ginawa niyo doon sa kanina sa tinatawag na detention area. Okay, okay ba 'yon? Kalas siya. Ashhadu anna la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Okay, ang ibig sabihin po ng ashhadu an la ilaha illallah, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos sa dapat sambahin maliban lamang kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, ay dakilang sugo at propeta lamang ng Allah. So hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, at hindi siya Diyos na nagkatawang tao, kundi siya propeta at sugo, dakilang sugo at propeta lamang ng Allah. Yun po yung ibig sabihin nun. So ito ay galing sa puso mo. إضافة من ذلك يا شيخ أقول له أن كرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام يجب ما قبله. Okay? So sabi ni Propeta sallam, tunay na ang sino mang yayakap sa Islam ng taos puso, lahat ng kanyang kasalanan ay buburahin ng Allah. Para kang isang bata, yan ang born again, bro. Tunay na born again. Para kang bata na walang bahid kasalanan dahil sa pagyakap mo sa Islam na taos puso sa iyong taos puso galing sa iyong tanataw ng puso. Okay. Ayun, pag-i-translate sa kanya para... Yun nga. Ako bago pa lang. Pero may konti lang kaalaman. Pero gusto kong maragdagan. Pipilitin ko na talagang isa sa puso ko yung pag-aano ng Quran para maano ko yung kagustuhan ni Allah. Okay. Sabi niya, Alhamdulillah, أعتبر أن الآن مسلم جديد عندي علم عن الإسلام سابقا يعني بالطريق الكتيبة هكذا لكن الآن الحمد لله أسلمت وأريد أن أزيد هذه المعلومات. أيوة إن شاء الله الكتب والتفقيه في الدين إن شاء الله والشرح والتفصيل هذا يعني دوركم. Sa kanya Saudi para siraan para hanapan ng butas ang Quran para ibalik ang mga tao sa Christianity ba. Ngayon, nung pinag-aralan niya yung Islam, pinag-aralan niya yung Quran para hanapan ng butas. Wala nang niisa na siya makikita. Yung nahanapan ng butas, yung kanyang relihiyon. Mabulit ka na sa iya. Siya ay nag-Muslim. Maling-mali ang aking paniniwala. Wala man ako ano yan bro, ano sa Itbulaga, yung bawal judgmental. Na guess siya, nakabilang sa mga, isa sa mga segment kasi noon, yung mga guest nila, yung mga matataas na ng relihiyon. So, imam na kasi. Imam na kasi siya ngayon. So ngayon, tagapagpalaganap na siya ng Islam ngayon. Pero bro, napaka-Muslim niya, hindi mabilang baka milyon. Sobrang dami. Kasi dati siyang manubro. Talaga, may alam talaga yun sa religion kasi biro mo, siya reverend. Paging reverend, hindi ka pwedeng hahantong sa ganong estado ng buhay kung hindi ka nag-aral talaga ng theology, ng law. O yun, may alam na ika nga sa mga ordinary mga Kristyanismo, alam mismo yung religion, pero
dang sa section, alam niya, tinanggap niya yung totoo. Dahil alam niya yung dating pananampalataya niya mali. So mga kapatid, ay yun, pasensya na po kasi pag actually may mga lecture sana tayo ngayon, pero delay po yung ating mga lecture nga dahil nga si brother Ryan na po siya ngayon. Kapatid na Ryan. Yan, Masya Allah. Okay na kayo na. Assalamualaikum. Alam na niya yun, Assalamualaikum. Alam na bro, Assalamualaikum kasi lagi mo narinig yan, di ba? Sige bro, salam po bro sa mga mga followers ng Ustad. Assalamualaikum. Okay, ang tama dyan bro, pagbigas, Assalamu alaikum. Sige ulit. Alaikum. Okay, Assalamu alaikum. Tapos kung gusto mo managdagan, Assalamu alaikum warahmatullah. Sabi nga, warahmatullah. 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 Yan, warahmatullah. Okay. Gusto mo pang dagdagan? Wabarakatuh. Yan ang kumpleto talaga bro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Meaning niya, Ustad. Okay. Pero bago mo ang kahulugan, kung anong gantimpala? Nakalagay, nakasaad sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, pag nagbumati ka sa kanya, sa isang kapatid mo sa panampalatayang Islam ng Assalamu alaikum, meron kang 10 gantimpala mula sa Allah. Isusulat yun ng mga anghel. Pag dinagdagan mo po yun ng Assalamu alaikum warahmatullahi, meron kang 20 na gantimpala. Nagiging 20. Pag dinugtong mo po yun ng mas kompleto, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, magiging 30 na gantimpala. So, yun yung gantimpala kapag nagbati ka ng mga nagbati ka. At kapag tumugon ka naman, di ba pag binati ka ng Assalamu alaikum, sabi mo wa alaikumussalam. Diba? Hindi malaikumussalam ha. Waalaikumsalam. Wa muna. Alaikum. Waalaikumsalam. Okay, ikaw nga, waalaikumsalam. Yun. Pag ikaw naman yung tumugon, mayroon ka rin 10 gantimpala, bro. Pag dinugtungan mo pa yun ng waalaikumsalam warahmatullah, 20 ng gantimpala. Mayroon ka, pag dinugtungan mo pa yun ng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 na gantimpala. So, every good deed sa Islam may kaakibat na gantimpala. Diba? Yun yung kagandahan sa Islam na yung bang ini-inculcate ka, pinapaunawa sa iyo na hindi mapupunta sa wala ang mga mabuti mong gawain kahit sa simpleng pananalita. Yun sa Islam. Ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum, ang kapayapaan ay mapa sa iyo nawa. Diba? Yan ang pinakamagandang pagbati bro, kaya sa good morning, good afternoon. Kasi pag sinabi mong good morning, tapos bad moon yung binati mo, what is good in my morning? Bakit mo sinabing good morning? Di ba? Kung may sakit, sabi mo good morning. Nakita mo naman ako na may sakit na good morning. Di ba? May mga ganun, di ba? Okay. Samantalang yung pagbati na yung Assalamualaikum, peace be with you. So, ang peace be with you, parang ipinaparating mo sa kanya yung kapayapaan sa kahit anumang estado ng buhay ng isang tao at kondisyon ng isang tao. Di ba? Kailangan natin ng kapayapaan. Kaya nga, yan ang tinatawag na sa Islam, bro. Lahat may kahulugan, lahat may kabuluhan. So ito yung mga bagay-bagay, mga basic na dapat mong malaman, mga maunawaan. Tsaka yun ang pinaka-universal, bro. Pupunta ka sa China, sa Amerika, mga Muslim, sa Canada, Australia, Muslim, lahat hindi ng greeting mo, Assalamu alaikum. Sasabihin nila, wa alaikumussalam. Pupunta sa Korea, maraming mga Korea ngayon na mga hindi opa, okay kayo. Muslim. Kung ano nila sabi mo, salam, hindi na yung opa. Ayan. Hindi na okay kayo. Okay? Anong sayo? Hindi na yung anong sayo. At saka ito yung bro, yung pagbati na pagbati ng mga mananahanan sa paraiso. At saka lahat ng mga propeta. Mga propeta. Yan din. Sa Biblia, yan ang pagbati ng mga sa Biblia. Yung kapayapaan, ika nga. Di ba? Kahit maging simbahan, bro, actually, pinapaira sa Kristyanismo sa simbahan lang yun eh. Peace be with you, peace be with you. Tapos nung pag ganyan, may utang pala ako, wala, peace be with you. Pinapatawa lang kita. Nung pala may pinagkakautangan, hindi na mag-peace be with you. Kasi baka singilin sa utang eh. Anyway, ano lang po yan, joke lang po yan Okay, ito yung Sharae. Dito na tayo sa Sharae. Ito po yung diretso na papunta ng Sila Sagir.
Dalawa kasi ang sili, Silul Sagir, Silul Kabir. Oh, yeah. Ang Silul Kabir, doon po yan sa Mayalam na magagaling ka ng Jizan. Papasok. Oo, tama. Di ba? Galing ka ng Jizan Road. Silul Kabir. Nakapunta na rin kayo dyan sa... Lahat po ng Saudi Arabia naikot ko na. anong mention the place in Saudi Arabia na hindi ko pa napuntahan. At saka dito po sa kasulok-sulukan ng Makkah, siyempre maraming mga tumatagista na mag-Muslim, so pupuntahan din nila sa... Okay, mga kasulok-sulukan dyan. Diyan yung mga nagano diyan yung mga al-fakir ba yun, yung ng manok diyan sa may mga liblib. Namin diyan company ng mga manok diyan. Kaya yung mga kasambahay, may problema, tatawag nila sa ustad. Ang lugar na ito, ang Silul Sagir, ito yung malayong lugar. Pag galing ka ng Taif, tapos sa punta ng Makkah, malayo yan. At saka wala pa masyadong ilaw. Gusto mo nang madalian sa zigzag road. Al-Hada. Pero mayroong mas bagong daan ngayon. Mas adventurous. Pagbaba mo ng Taif, papunta ng Makkah, yun tinatawag na baba ka ng Shifa. Sa baba ng Shifa, yung mga bundok dyan ng mga bangin. Mayroon dyan daanan papunta ng Makkah. Pero medyo Layo-layo lang, pero maganda yung mga tanawin. Kaya lahat sa nakapunta na ako ng Jordan, Iraq boundary. Sa yung Yemen, Bahrain, pati Kuwait, Qatar, mga border. As a region. Grabe talagang... Kasi gala kasi ako, bro. Mamasya lang. Kasi mahilig ko sa photography. Tapos binibisit namin mga doon para magbigay ng mag-lecture sa mga Islamic center doon sa iba't ibang lugar. Grabe yung fluid ka na masyado talaga sa... Hindi naman, bro. Konti lang. Slight lang. Slight lang. Sige bro, baka may makatanungan ka kayo, Ustad? Yes, kapag may mga katanungan ka, bro, since na halimbawa, bakit bawal ang baboy? Bakit yung mga Muslim ay nag-aasawa ng higit sa isa? Bakit pinahintulutan? Bakit mga ganun? Pero doon muna tayo sa baboy. Sige. Gusto ko yan. Doon muna tayo sa baboy. Sige, anong tanong mo sa baboy? Bakit masarap? Actually, Ikaw personally, bro, kumakain ka ng baboy, bro? Noon. Yes. Nasa parang Christianity ka pa. Ano nga, nasanay ka na hindi? Hindi na. Siyempre, Sa Saudi na walang baboy. Ibig sabihin, pagka nagbakasyon ka, bakasyon ka, sabi ko. Kailan yung last na kain mo ng baboy? Nung bakasyon, no? Nung malas bakasyon. Pero minsan lang. Oo. Dalawang Kasi hindi na nasanay na yung mo. Okay, ang tanong mo tungkol dito, anong tanong mo tungkol sa baboy? Yun nga, yung Bakit bawal? Okay, good. Napakagandang katanungan yan. Alam mo, lahat ng katanungan sa Islam lang ang kasagutan. Yes, lahat ng katanungan. There is no questions except the answer is in Islam. Walang katanungan. Napakaganda ng reliyon na ito. Kasi bakit lahat ng, kahit pilosopo, may sagot ang Islam. Now, ang pagkain kasi ng baboy, actually hindi siya bagong batas eh. Kung ating hihimay-himayin. Hindi siya bagong batas. Dati pa, simula pa maging sa panahon pa ni Moses, sa panahon pa ni Jesus Christ, ay lumang tipan nandiyon na yung pagbabawal sa baboy. Diba? Sa Leviticus, nung kami sa Leviticus, sa 11:7, no, si 7 sa Leviticus, okay? Huwag kayong kumain ng baboy. Baak nga ang mga paa niya, ngumunguya sa pamagitan ng ng bibig, yung baboy, baak yung mga paa. Huwag niyong kainin, ni paghawak ay huwag niyong gawin sapagkat yun ay marumi sa inyo. Hindi tinuro sa simbahan. Sa Leviticus, kung diyan punta, balikan mo yung tinatawag na Biblia, Leviticus 11:7. Okay, tapos sa Deuteronomy, kung gusto mo ng parusa sa pagkain ng baboy, matagpuan mo sa Deuteronomy. Impyernong apoy ang pagkain ng kumakain sila kumain ng baboy. Okay. So ibig sabihin, biblically speaking, nandiyan sa Biblia, but what happened to the Christian? Bakit hindi ito turo ng Kristyanismo? Now, siguro hindi turo kasi may mga katwiran sila. Bakit? Sapagkat lumang tipan daw, ganyan-ganyan, binura daw ng sa bagong tipan. Ang tanong, sinong nakabrugit nun? Diba? At yung mayroon pang mga scholar ng Biblia na yung sinasabi na nilinisan anumang pumapasok sa bibig at nilalabas dito daw, malinis na yon.
Di ba? Ang tanong, kanino statement yon? Sabi ng mga scholar mismo ng Biblia, hindi naman statement yun ni Jesus Christ eh. No? Statement ng author ay ika nga ng tinatawag, no? In-insert lang. Kanino? Kay Pablo. O sino ba si Pablo? Hindi nga si Pablo nga, hindi nga na-meet ng personal si Jesus Christ. Yan ang katotohanan. Kaya nga yung kaano ng Biblia, lahat kay Pablo yun, yung tinatawag na bagong tipan. Lahat yun ay salita ni Pablo, katuruan ni Pablo. Ang original na katuruan ni Jesus Christ, matatagpuan niyang iba dito sa tinatawag na sa lumang tipan. Diba mo? Sa lumang tipan, anong sinabi ng ni Jesus Christ? Sambahin lamang nag-iisang dakilang tagapaglikha. Na siya pinadala ng dakilang tagapaglikha sa mga nawawalang tupan ng Israel. Pagdating ng bagong tipan, sambahin na si Jesus Christ. Samantalang sa lumang tipan, sambahin na nag-iisang dakilang tagapaglikha. Di ba? Pagdating ng bagong tipan, sambahin si Jesus Christ kasi turo ni Pablo. Okay? Ang mga lahat na nasa tinatawag na bagong tipan. Okay. Now, balik tayo sa baboy. Sa Islam, anumang sinasabi ng banal na Quran, pinaniniwalaan namin at sinusunod namin. Nakasaad sa banal na Quran sa Suratul Ma'idah na bawal ang baboy. Kabilang yan sa mga hinahanay na marurumi. Okay, yung pagkain ng baboy. Physically marumi talaga. Okay, pinatunayan yan bro ng siyensya. Yung tinatawag na baboy. Okay, na ito ay physically na ito ay tinatawag na marumi. Okay. Paano? Unang-una, pakatandaan natin na ang mga bagay-bagay, okay, batas at iba pa nakakabuti sa atin, nakakasama sa atin, ay limitado ang kaalaman ng tao. Limitado. Kahit pagsamasamahin pa yung utak ng sangkatauhan, hindi kayang matukoy ng detalyado kung anong nakakabuti sa sangkatauhan at anong nakakasama sa sangkatauhan. Only the Creator knows that. Ang nakakaalam lamang kung ano nakakabuti sa iyo, sa ating lahat, ay ang dakilang tagapaglikha. Kaya nagbigay siya ng batas. Nagbigay siya ng tinatawag na batas, mga do's and don'ts. Ano yung mga dapat at hindi dapat. Okay? At kabilang dito nga, yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Okay? At is detalyado. Kaya nga sa Islam, pagdating sa mga pagkain, detalyado yung mga bawal. Kasi kukunti lang. Kumpara mo sa mga ipinahintulutan. Okay? Halimbawa, tukoy mismo yung mga bawal sapagkat kakaunti. Kasi ng prinsipyo, kapag kaunti, tukoy. Pag marami, hindi na matutukoy. Diba? Sobrang rami. So, dito, tukoy mismo yung baboy na ito ay bawal. Okay? Ito ay bawal sapagkat sa Islam, anumang ipinagbabawal ng dakilang tagapaglikha ng Allah ay nakakasama sa isang tao kapag tinangkilik ito. Nakakasama. Okay? Nakakasama sa kanya physically, mentally, especially spiritually. Now, pagdating sa tinatawag na baboy, paano malaman na nakakasama? Tanungin natin yung mga doktor. Okay? Yung mga doktor, yung mga inatake sa mga high blood, ang blood pressure, diba? Heart attack, at mga disease, sasabihin ng doktor, Mrs., please, wag muna kayong kumain ng baboy. Yung unang ipagbabawal, Brad. Wag muna kayong kumain ng baboy. Diba? Wag muna kayong kumain ng baboy. Kasi alam ng doktor na yun yung sa pangunahing sanhin ng kanyang sakit. Yung pagkain ng baboy. Walang duda. Okay, so napatunayan yan mismo sa tinatawag na medicology. At mismo, Brad, ngayon I challenge you. Punta ka sa YouTube. I-type mo yung tinatawag na pork versus Coke. Coke, soft drinks sa Coke. Okay, may challenge doon sa tinatawag na job. Hindi gumawa ito, hindi mga Muslim, kundi mga non-Muslim. Anong ginawa nila? Ginawa nila na pag-alaman nila na kapag ang isang fresh na raw na meat ng pork, tapos binuhusan ng isang soft drink, ng isang litrong tinatawag na soft drinks, after a minute, bro, lumalabas ang mga bulati at ang mga uod. Okay? Mga bulati at saka mga uod. Lumalabas yan. Nandyan yan. Kung nagsikalat yan sa tinatawag na sa YouTube, lumalabas. Ngayon, ang conclusion ng mga scientifico, ng mga dalubhasa sa English sa bagay na yan, kaya nga, yung worm na yun, pinangalan nilang trichina worm. Trichinosus worm. Scientific name, trichinosus worm. Na ang worm na ito ay hindi nabubuhay maliban lamang sa karne ng baboy. Okay? At ang kanilang nagiging conclusion pa, bro, kapag ang isang tao, kinain niya, okay, kinain niya yung tinatawag na sabihin natin na yung karne ng baboy, kahit pa ilang beses pang pakuluan yan, 100 degrees centigrade yung init ng tubig, hindi basta namamatay yung uod na yan.
Okay, hindi bising na mamamatay. Kaya pag kinain ng tao, mabilis na nanganganak sa loob ng katawan ng tao. At kapag nangyari yan, yun yung magsasanay sa kanya ng iba't ibang klase ng sakit. Okay? So yun yung mga kapatid. Yan na trichina worm. Ano nila doon. At saka, scientifically proven, ano na yan? Bago pa nagkaroon ng scientifical proven, nasa banal na Quran na yan ay pinagbabawal yan. Kaya sa mga Muslim, aware na kahit wala mga scientific, alam na. Kasi revelasyon ng Allah ay walang tinatawag na sabi natin kamalian. Ito ay isang salita na puro-purong salita ng dakilang tagapaglikha. Kaya naman, at hindi lamang dyan bro, sa aspeto na gano'n na ba, sabi natin, maging mismo sa pangalan bro, katawagan bro, baboy, ang sagwa na diba, ang sagwa na pakinggan pag sinabing tinatawag na baboy, diba, pag nagalimbawa, nag-away yung magkaibigan, mag-asawa, baboy ka, diba? Okay, magsabi. Do you think na pag binangit yung baboy, ika nga, papuri sa isang tao? Hindi Okay, hindi papuri sa isang tao, pagmumura yun. Baboy ka, mga gano'n. Ginagamit sa masamang salita. Di ba? So, sa restaurant sa halimbawa, sa restaurant, makikita mo, ikutin mo yung buong tinatawag na Pilipinas, mga restaurant. Makikita mo yung mga iba't ibang restaurant. Kambingan restaurant, bakahan restaurant, manukan restaurant, kalabawan restaurant, wala kang makita babuyan restaurant. Kasi masagwa na masagwa, wala. Ikaw bro, wala. Wala kang makikita babuyan restaurant, bro. Sa physical, sa pagkain ng baboy, lahat ng mga tira-tira, mga panis na pagkain yan, ang gustong-gusto ng baboy, kapag marami sa bakterya sa katawan dahil ang pagkain niya puro mga bakterya, kaya galit ka. Ano na siya. Okay? Nakakuha ng maraming sakit. So yun talaga bro. Nung nagtitindahan sa Green Hills, meron kami tinira rin na maraming pimples. Kasi usually marami pumunta sa Green Hills sa mga kano, tapos duman yung kano. Tapos napansin niya, sabi lang niya sa tindira na, stop eating pork. Ibig sabihin talaga, marumi talaga yung pork, kaya nagkakaroon ng pimple yung babae. Kaya sabi niya, wag, tumigil ka, wag kang kumain ng pork, sabi niya. So, ibig sabihin talaga, maraming bakterya ang So yun ang ano doon. Kaya nga sa Islam very clear lahat klaro lahat kung ano yung mga bagay-bagay, yung kung ano yung ano. Kaya nga hindi tayo pinabayaan ng dakilang tagapaglikha na nilikha lamang tayo. Pagkatapos ay hindi siya magpapadala ng batas ba, hindi niya i-clear yung batas niya. Hindi may pinabayaan tayo na wala siyang. Kaya nga anong rason bakit pinadala mga sugot mga propeta? Para i-guide yung mga tao. Para ituruan yung mga tao at anyayahan yung mga tao na bumalik sa dakilang tagapaglikha sa pagsamba sa kanya. Okay? At hindi lamang yan, bro hindi lamang mga propeta at mga sugo ang pinadala ng dakilang tagapaglikha. Nagpadala pa siya ng kapahayagan. Okay? Bilang pamantayan ng tao sa kanyang buhay. Kasi, tayo napapahamang tayo. Kasi bakit? Isang patunay lamang na hindi natin alam kung ano yung nakakabuti sa atin. Ano yung future, ano yung mga susunod na mangyayari. Di ba? Wala tayong alam Okay? Wala tayong alam kung ano yung nakakabuti sa atin. Kahit pa yung mga desisyon natin, akala natin nakakabuti na yun nakakasama sa atin. Kasi limitado yung kaalaman natin. Kaya ang Allah, nagpadala siya ng mga propeta at mga kapahayagan, mga revelasyon para ituro at i-guide sa mga tao sa pagsunod. Okay? Para mamuhay siya na ayon sa batas ng dakilang tagapaglikha. Hindi ka pwedeng mamuhay sa daigdig na ayon sa sarili mong batas. Hindi yan. Do you think na tanggap ng pag-iisip mo na lilikhain ka ng Allah dito sa daigdig pagkatapos ay mamuhay ka ayon sa batas mo mismo, ayon sa sarili mong kagustuhan? Di ba? So kapag yan ka, ibang gusto mo, ibang gusto ko, ibang gusto niya. Kaya walang pagkakasundo yung mga tao Kasi kanya-kanya ng kagustuhan. Di ba? Pero once na kapag sila'y sumunod, parehas, ika nga sa batas ng dakilang tagapaglikha, makikita mo mapayapa. Mamantakin mo kumpara sa lugar, Saudi Arabia, sa Pilipinas. Makikita mo din sa lugar ng Saudi Arabia, makikita mo walang tinatawag na patay sindi. Walang mga bar. Di ba? Kita mo, walang mga bar, ika nga. Di ba? Okay, aminin natin mga drugs dito. Pero dito, syempre, hindi lang taran, ika nga, takot yung mga tao kasi may batas Okay, mayroon tinatawag na batas. Kasi kahit pa paano, kahit pa gaano-kaano, pero yung mga tao, mayroon talagang tao na pasaway. Di ba? Pero, ganun pa man, yung mga pagiging pasaway nila, hindi lang taran Sa Pilipinas, mantakin mo, galing ka ng Pilipinas, may kabalita, ilang balita, araw-araw balita, yung patay. Di ba yung kamakalan lang sa GMA o sa ABS-CBN, kinalagkan ng mga fifth, armadong mga lalaki, 12, tapos pinatay ng nakuha ng CCTV. Di ba? Araw-araw may patayan, araw-araw mayroong namatay. Binaril, ika nga, di ba? Sabagat walang batas na kinatatakutan ng tao doon sa Pilipinas.
Na dito, subukan mong gawin yan dito. May paglalagyan ka. Di ba? So yun ang kumpara nila. Kasi bakit bro? Mantangin mo kasi ang batas na pinahihiral dito ay batas ng Islam. Hindi batas ng tao. Sa atin, democratic country, batas ni Senador Pacquiao, batas ni ganito Contiveros, o ano pa man, di ba? Batas ng Malacanang, batas ng Senado, ika nga, kasi batas ng tao. O, kaya yung tao, walang natatakot yung tao. Walang kinatatakutan yung tao. Di ba? Kasi binabalin nila yung batas, binabayaran nila yung batas. Pag mayaman ka, pag nakaagrabyado ka, maaari mong bayaran, maabsulto ka lamang. Tapos pwede nilang ibahin ang batas. Pwede nilang baguhin yung batas. Batas ang alam, ganun pa rin, hindi na babago. Di ba? Ang mga mahihirap ay mananatiling mahirap. Walang kalaban-laban. Ang mga mayaman, kahit sila ay mali, magiging tama sila. Kasi makapangyarihan sila. Mayroon lang nilang kaso nila. Dito naman pwedeng gawin yan. So yan, sapagkat yan dito, bagamat may mga certain company na pasaway talaga. Pero yung mga issue sa mga company, halimbawa company, may problema ka sa company, pag nalaman ng authority yan, wala silang mapaglalagyan. Kasi dito, walang pantay-pantay dito yung tinatawag na Okay, yung batas dito ay batas ng Islam. So yun yung doon ka. Malinaw na ba yung baboy? Malinaw. Okay. Baka napilitin ka lang kasi para matigil natin sa kakasalit, puro kasalita-salita, para matigil lang. So, hindi ka nakakanaw ng baboy bro. Inshallah. Sabi mo inshallah. Bawal na yun bro kasi Muslim ka na. Bro Ryan. Yung alak halimbawa, dito makikita mo walang alak dito. Walang alak. Walang tinatawag na alak. Di kasi Islam, bawal sa Islam yung alak. Walang duda. Kasi tinan mo yung sa atin sa Pilipinas, hindi bawal yung alak. Ano nangyari sa tao? Dahil sa magkaibigan, naglasingan, nagsaksakan. Di ba? Dahil sa alak, maraming nag-away, pamilya nagpatayan. O kaya tatay diba? na ginasanan na. Ginahasan niya sarili ng mismo. Sa lasingan, tapos nalasing, pagdating sa bahay, nakita anak niya, ginahasan niya. Lasing. Di ba? So, kaya nga sa Islam, anumang bagay na sasabi nagpapahamag sa isang tao, sinasarado ng Islam, bawal. Hindi mo pa nagawa, bawal. Kasi nagdudulot sa'yo ng tinatawag na kapahamakan. That is the practical. Islam is a very practical religion. Napaka-practical na religion ng Islam. Straight to the point, ika nga. Walang pa ganyan. Talagang straightforward. So, inshallah, wala ka na alak bro ha? Wala na. Hindi na. Dati talaga sa totoo lang. Kasi lahat man tayo, kasi lahat tayo nanggaling dyan. Kasi wala kang batas na Sa Christianity, hindi man pinagbawal yan. Sabi mo, okay lang na uminom ng alak, basta kakaunti lang, huwag kang magpakalasing. Do you think pag nandun ka na, hindi mo na, maano mo na yun? Yun nga, sa kanila yun na yan, anong turo ng ng mga simbahan okay lang walang uminom, kasi mismo nga yung mga pare uminom ng alak Di ba? Walang ganun turo. Kaya nga, Islam is different religion. It's a unique religion. Wala kang ibang religion na makikita na katulad ng Islam. Kasi nag-iisa lang talaga yung tinatawag na Islam. Okay, nakahihigit sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Kaya sa Christianity, sabi mo, walang problema na uminom ng alak o kunti lang. Sa Islam, doon mo sa Islam, pag doon sa pati yung magkakaroon ng kasalanan, pati yung gumawa ng alak. Yung nagtanim ng isang pananim, halimbawa ng ubas, para ang intensyon para sa alak. Intensyon na para sa alak, magtanim siya para sa alak. Lahat share sila sa kasalanan. Yung nagtanim, yung bumili, yung nagutos sa bumili, yung gumawa, yung uminom, o sino mang link doon, lahat sila ay magkakaroon ng bahagi sa tinatawag na kasalanan. Ganun katindi yung alak. Kaya nga, inilarawan ito ni Propeta Muhammad na Ummul Khaba'ith, mother of all crimes. Kasi ang alak. Yes. Pag-isip mo bro Mother, mo, ina ng krimen. Ina ng mga kapahamakan, ika kanyang tinatawag na alak. Isang sa pinagsusad, karamihan kaya nagawa niya din kasi kaya nakatulog. Baka naumay na si brother. Hindi, tama. Hindi. Marami na sang alam, di ba bro? Okay yan. Mashallah. Ayun. Kasi ginagrab ko ng opportunity kasi alam mo na alam ko, bihiran tayo magna. Yung time natin. Okay. Yes. This is checkpoint. Distance. Malapit na tayo. Inshallah. Maraming nalaman. At least marami rin nalaman si bro. So, ibaba muna natin yung camera kapatid kasi checkpoint. Pero dyan muna lang kayo. Inshallah. Okay. Ito na last na
Yan, alhamdulillah. Wala na po ulit. Ganun po dito. Dito, video ano dito. Dito, pag kapag sumunod ka lang sa batas, parang dito. Hindi ka, yung mga sinasabi lang dito na yung mga hindi sumusunod sa batas. Pag hindi ka sumunod sa batas, talagang kakabahan ka, o ano pa man. So long na wala kang ginawang kasalanan, wala kang tinatawag na, wala kang dapat na ikatagos. Hindi naman sila dito ng Huwag ka lang gumawa ng kapahamakan. Diba? Okay, tanong kita ngayon, anong naramdaman mo ngayon after ng mga nangyari sa'yo ngayon? Ano yung nararamdaman mo? Ito talaga katotohanan to, yung mabigat na dito sa dibdib mo pa. Positive. Masyaallah. Positive lang. Yung alam mo na, yun nga sinasabi mo, yung mali. Ba't mo nang isa-isa yung pabuhin. Yun ang talaga. Yung gumaan yung yun nga, pagpasok. Kiramdam, no? Masyaallah. Parang pinuusan na. Diba? Sino mag-aakala na ganito yung mangyari sa'yo ngayon? Masyaallah. Ito yung sinabi ng Allah sa Banal Quran na asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sabi ng sa Banal Quran. Sabi niya, may mga bagay na kinaiinisan ninyo, inaayawan ninyo, subalit yung mga bagay na yun hindi nyo alam, nakakabuti sa inyo. At may mga bagay naman na gusto ninyo, pero hindi nyo alam, yun ay nakakasama sa inyo. Ang Allah ang nakakaalam at wala kayong alam. Tama. So, alhamdulillah. Ano yung natutunan mo, ika nga, sa mga lahat-lahat, isa-summarize natin yung mga pangyayari. Ano yung natutunan mo? Ito nga. Ito yung pagmumuslim. Kung para sa'yo talaga yun, talaga ibibigay ni Masyaallah. yun talaga yung point. Diba? Kasi magtakin mo yung dinaanan ko talaga. Hindi mo, talagang pag iniisip mo talaga yun. Di ba? Masyaallah. Masyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, alhamdulillah. At saka, ikaw na yung born again. Ikaw yung totoong born again, bro. Kasi ngayon parang kang bahid na walang kasalanan masyaallah. Actually, nakakaingit yung katulad mo Kasi kami na matagal-tagal na sa Islam, hindi namin alam kung saan ba yung mga gawaing tinatanggap. Yung saan ba yung mas matimbang, yung kasalanan o yung mabuti, wala kaming alam. Pero hinihingi namin sa Allah yung kapatawaran at same time may pinahangad namin na sana ay tanggapin yung mga buting gawain. Kaya nga nakakaingit kasi ikayo, katulad yung bagong yakap sa Islam na katulad mo, kasi bakit? Wala nang lahat ng kasalanan mo na ginawa mo, buong buhay mo kapatid. Nang dahil sa pagyakap mo sa Islam kanina, sabi ng Allah, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Ang sinumang yumakap sa Islam ng taos-puso, lahat ng kanyang kasalanan ay buburahin ng Allah. At ang pinakamalaking kasalanan na ginawa mo sa buhay mo, bro, yung ibang kinilala mong Diyos. Yan ang pinakamalaking kasalanan. Yun ang hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka nag-Muslim. Okay. Pero dahil sa pag-Muslim mo yun, burado yun. Okay? Burado yun. Kaya nga sa Islam, turo sa Islam, mayroon tayong mga angin at tagatala ng ating mga gawain. Si kiraman katibin. Kanan at dito, sa kanan, kiraman, tagasulat ng mga mabuting gawain. Sa kaliwa, tagasulat ng mga masamang gawain. Okay? Meron tayo. Sa bakit? Sa araw ng paghuhukom, although alam ng Allah yung mga ginagawa natin, wala tayong lusot at ikatwiran sa araw ng paghuhukom. Nasabi na, hindi ko ginawa yan, ha? Okay? Walang lusot. So, anong hindi mo ginawa? Ayan, no? Okay, ayan yung tinatawag na mga book of deeds mo. Detalyado kung ano yung ginawa mo, kung saan mo ginawa, kung paano mo ginawa. Nakasulat na yan. Okay, pero pag ito'y pinatawad ng Allah, yung anumang kasalanan na ginawa mo, mabubura yun. Hindi na ipapakita sa kabilang buhay. Okay? So, nakakaingit yung katulad mo, Brad. Naiingit kami, halimbawa, kami mga matagal na sa Islam, naiingit kami sa mga ganung Kasi ngayon, back to zero kayo, wala nang Pagkos hindi lamang yan, bro, ha? Lahat ng mabuting gawa ninyo, lahat ng mga masamang gawa, kung halimbawa, dati ay 99% yung kasalanan na ginawa mo, buburahin yun dahil sa pagyakap mo sa Islam, at hindi lamang burahin, i-divert pa yun, i-convert pa yun sa good deeds. Diba?
So, gaano kapalad ika nga, di ba? Mga bagay na iyan. Kaya inshallah inshallah pag sumikapan mo, inshallah yung asawa mo, inshallah maiparating mo sa kanya kung ano yung tama, ika nga. Ano ba yung asawa mo ay ano ba, Romano Candado? Anong Romano Katoliko? Iglesia ni Cristo? Roman Catholic. O ano pa yung gusto mong tanong, bro? Habang palapit tayo ng palapit. Yung mga doubts mo about sa Islam. Oo. Kanina baboy. Clear na sa iyo ang tungkol sa baboy. Yun nga, dahil sa... Anong gusto mo? Kambing na naman. Dahil nga sa Katoliko. Dahil sa pag-aasawa ng dalawa. Yun, gusto mo nga linawin yun. 4. Sa Katoliko, agil sila dyan. Pero sa Muslim. Bakit sa bakit pinahintulutan? Okay. Okay, ang tanong ko sa iyo, bilang isa ito, bago natin sagutin, ang tanong ko sa iyo ngayon. Okay? Anong gusto mo? Magkaroon ng asawa na higit sa isa? Or isa lang pero marami ka namang tinabihan? Saan yung makatarungan sa iyo? Bilang ikaw, bilang isang lalaki, ika nga, saan yung makatarungan? Saan yung makatarungan? Yung isa lang, meron kang tinatawag na, meron kang asawa, tatlo yung asawa mo, pero asawa mo siya? Asawa mo, kasi sa Islam, hindi mo pwedeng tinatawag, asawa talaga. Okay? Asawa mo, o di naman kaya ay, isa lang yung asawa, pero marami ka namang tinabihan. Saan yung malinis, saan yung makatarungan dyan? Doon na sa makatarungan, 3 asawa ko, pero legal asawa. Yes, legal kasi. Sa Islam kasi, pag sinabing asawa, legal yun. Pag illegal, hindi asawa yun. Okay? Sa labas kasi sa Islam, magkasama na wala pang kasal, asawa na. 'Di ba? Pero pag legally business, hindi sila nga mag-asawa. Kasi di sila kasal sa simbahan, di sila kasal sa tinatawag na maging sa batas ng tao. Di sila kasal, paano sila maging asawa? They're claiming only that they are tinatawag na na wala naman silang 'di ba? Pruweba. So sa kanila lang 'yun, na asawa sila pero hindi talaga sila mag-asawa. So, ibig sabihin, ikaw naman sasabi na makatarungan na ibig sabihin, pero legal na asawa kahit 3, 2 pa o 4. At least legal. Kaysa naman, isa lang yung asawa pero marami ka namang tinabihan. Okay. So, Islamically speaking, kung bakit na natawag na kung bakit pinahina, yan, batas. Unang-una, hindi yan bagong batas. Ang mga propeta, nakalagay sa Biblia, ilan ang asawa? Si Prophet Solomon, ilan ang asawa? Pero mo, hundreds of wives. Pero mo, di ba mga propeta? Diba? Hindi lamang isa, hindi ito bagong batas. Matagal na yan, batas unang panahon ng mga propeta. Okay? Hanggang sa ngayon, sa tinatawag na kay batas si propeta dumating kay propeta Muhammad, peace be upon him. Now, sa Islam, hanggang 4 lamang. Okay? Hindi ka pwede mag-asawa ng sa isang pagkakataon ika nga na puro asawa mo nang mahigit sa 4, bawal yun, against the law yun. Malaking kasalanan yun. Okay? Kung mayroon man, halimbawa dati kailangan hiwalay mo yung isa para lang 4 lang i-maintain mo. Okay, yun. Halimbawa, non-Muslim ka, tapos mayroon kang sa African, uso yung mga pagpaparami ng asawa kahit hindi sila mga Muslim. Diba? So, mayroong 10 ang asawa niya. Pero pag siya nag-Muslim, kinakailangan ihiwalayan niya yung 6, kaya i-maintain lang yung 4. Kasi 4 hanggang 4 lamang. Okay, now, ang pag-asawa ng higit sa 4, hindi siya obligasyon. Hindi siya obligado sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng mga Muslim. Hindi. Kasi alam mo bro, kung obligado yan, lahat kami mga Muslim may 4 na asawa. Diba? Makikita mo halos. Nasa iyo yan. Okay? Hindi siya tinatawag na hindi siya tinatawag na sabihin natin, it's an optional. Now, kaakibat nito, pag sa pagiging tinatawag na pinahintulutan, may mga kondisyon. May mga kondisyon. Pinahintulutan sa'yo pero dadaan ka sa mga kondisyon. Ano yun? Kinakailangan physical capability. Kailangan may kakayahan ka pagdating sa physical. Okay? Hindi ka pwede mag-asawa na kalahati patay, kalahati buhay. Diba? Paano mapaligayin ka mga asawa mo niyan? Di makatarungan yun. Diba? So, hindi naman kailangan maging si Piolo Pascual, kaya hindi naman ganun. Kinakailangan mayroong kapasidad na paligayahin ng lahat ng mga asawa mo. Okay? Kasi kung hindi mo naman kaya paligayahin, bakit ka pa nag-asawa? Nagdagdag. Di makatarungan yun. Ang di makatarungan sa isang, bawal. Okay. Pangalawa, bukod sa physical capability, of course, mental capability, kailangan may nasa matino kang pag-iisip. Okay? Pangatlo, ay walang iba kundi ang financial capability.
Yeah. Financial capability. Kasi hindi makatarungan na mag-asawa ka. Yung unang asawa, yung isa pa nga yung asawa mo, hirap-hirap ka, tapos magdagdag ka pa ng pangalawang asawa. Hindi makatarungan yun. Makatarungan, hindi. Hindi makatarungan. Para kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa tinatawag na ulo mo. Hindi makatarungan yun. Okay? So at least, kaya mong tustusan ang lahat ng mga asawa mo. Okay? At ang pinakamahirap, bro, ito yung tinatawag na kailangan pantay-pantay. Makatarungan ka sa lahat ng mga asawa. Pagdating sa tinatawag na paghati-hati, maging sa sexual intercourse, ika nga, kinakailangan mayroon kang turn, ika nga, halimbawa sa gabi ito sa unang asawa. Sumunod na gabi ay sa pangalawang asawa. Sumunod na sa pangatlong asawa. O kaya sa isang gabi, lahat i-round robin mo yan. O, kailangan pantay-pantay. Kailangan doon sa may makatarungan. Kasi kung papaligayin mo lang isa tapos yung dalawa, nagngangalang. Oh, saan pa paano maging makatarungan yun? Di ba? Sa araw ng paghukom, pakinggan mo sa araw ng paghukom, sa mga asawa, sa mga lalaki na nag-asawa ng higit sa isa, tapos pinabayaan nila yung kanilang alinman sa mga asawa at hindi binigyan yung mga karapatan, ika nga, sa araw ng paghukom, kapag hindi sila balik sa Allah at nagbalik loob sa Allah, sa araw ng paghukom, babangunin siya na hindi pantay ang kanyang tinatawag na katawan. Bilang parusa sa kanya. Oh, yun yung doon. Punto doon. So, ibig sabihin kapag na-meet mo yung physical capability, mental capability, financial capability, naging makatarungan ka, wala kang tinatawag na pinangangambahan sa pagiging makatarungan, ika nga, mag-asawa ka ng tinatawag na hanggang 4. 1, 2, 3. Sabi nga na Allah, "Fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahida." Mag-asawa kayo mula sa babae na inyong nagugustuhan, 2, 3, 4. Pero pag kayo ay nangangamba na hindi nyo mabibigyan ng pagkapantay pa o kayo ng makatarungan pagtrato, okay? Ang kanyang mga asawa, pag kayo nangangamba, alam nyo sa inyong mga saring kakayahanin nyo, huwag kayong mag-asawa maliban lamang sa isa. Oh. The only religion, brother, the only religion, ika nga sa lahat ng religion na nagsasabi directly, ika nga textually, na mag-asawa lamang kayo ng isa. Pag kayo ay nangangamba na hindi nyo mapapantayan at hindi nyo mabigyan ng makatarungan, mag-asawa kayo ng isa. Pero sa Biblia, wala kang makikita sa verse ng Biblia ni single verse na sinasabi na mag-asawa lamang kayo ng isa. Wala. O, buklatin mo lahat ng Biblia. Sinasabi na kailangan mag-asawa lang kayo ng isa. Walang nakasaad sa Biblia, Brad. Na magsasabi na doon sa nakasaad sa Biblia na mag-asawa lamang kayo ng isa. Wala. Okay? Wala. So bakit pagbabawalan? Kaninong batas na masasabi magbabawal yan? Di ba? Oh. Kaya nga, sabi namin, mga Muslim kami, okay. Granting ika nga na mayroon kaming asawa higit 3, 4, at least asawa namin. Hindi namin kinahihiya. Kayo nga isa nga lang asawa, marami naman kayo tinabihan. Tama. Diba? Pero sir, sa totoo lang, ilan asawa mo? Isa pa lang po. Nauna si Minit ngayon. Tangkaan na In-advance ko na sa sarili ko, muna tanungin mo yan, bro. Pero talaga tatanungin ko sa akin talaga. Isa lang po. At least, nakalinaw na kayo, bro. Oo. Hindi obligado na. Dahil mag-Muslim ka, bro. Kasi marami naman kasi na nagtatanong, bro, alam ko na kung ba't ka mag-Muslim dahil magkasama ka. Sabi mo, hindi yun dahil nakita ko ang katotohanan. At saka hindi kasi mag-Muslim ka, apat na talaga agad-agad na apat. Hindi nila alam kasi yung rules talaga na porket mag-asawa, ito, Muslim to, mag-aasawa ng 4. Asawa na agad. Nag-Muslim to dahil sa babae. Hindi nila alam na may rules talaga. May batas. May batas. May pamantayan. Kaya sabi mo na, hindi bro, nakita ko lang ang tamang katotohanan. Kaya nag-Muslim, hindi yan ang... Hindi dahil sa babae. Nakita ko yung... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magiligtas sa akin. Yun. Alhamdulillah. Kasi maraming tulad ko. Nakita ko yung noon. Ito nag-Muslim dahil sa nag-Muslim ako. Diba? Pero nung dito na ako sa Saudi, doon ko na namumulat na. Kasi normal yan po, pag hindi mo talaga alam, minsan makaka-judge kayo ng sabihin hindi makatarungan sa isang tao ng mga bagay-bagay kasi nga wala kang alam eh. Kaya isang pahiwatig lamang, napakahalaga ng kaalaman. Di ba? Kahit sa trabaho mo, kahit sa pagmamaneho,
kailangan mong matuto, kailangan mong mag-aral ng driving para matuto ka para hindi ka mapahamak. Di ba? Kasi hindi ka pwede mag-drive na hindi ka marunong, otherwise putok yung ulo mo. Di ba? So sa simpleng ganitong mga bagay, kinakailangan mo ng pag-aaral, paano pa kayong pangrelihiyon? Di ba? Kasi ang pangrelihiyon, pangkabilang buhay yan eh. Hindi yan na hindi yan na pangibabaw ng mundo lamang, kundi pangkabilang buhay ang patungkol sa tinatawag na pangrelihiyon. So dapat alamin mo, kung binibigyan mo ng pagpapahalaga yung buhay mo sa daigdig, dapat bigyan mo ng pagpapahalaga ang magiging kahinatnan mo sa kabilang buhay. Kasi ito hindi na permanente eh. Sabi nga sa Banal Quran, kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibig sabihin, ang mundo at nilalaman ng mundo ay mapapawi. Lahat ito ay mawawak sa pagdating ng panahon. Lahat ng ito ay mawawasak. Pati mga nilalaman ng mundo. Yan yung pagkagulo ng sandaigdigan. Maugunaw yan kasi hindi permanente ito. Okay? At manatili lang may walang iba kundi ang marangal na mukha ng Allah subhanahu sa araw ng paghuhukom. At of course, kaya man, sa araw ng paghuhukom, doon tayo haharap na. Doon wala nang kamatayan eh. Okay? Dalawa lang ang patutungan ng tao, paraiso or impyerno. Doon, wala nang pagbabago doon. Hindi mo pinasabihin nga, pwede mong ibalik mo ako sa mundo para baguhin ako? Para baguhin ko na yung aking buhay? No. Ano kahilo? Kaya sa paniniwala sa Islam, walang bumabalik na namatay. Wala pa naman. Yung mga nagpapakita sa mga tao na bumalik siya, na naginip para maningil ng utang. Para tagutin. Yan ay kagagawa ng mga jinn. Ang jinn ay iba sa mga nilikha bukod sa mga tao. Nilikha sila ng Allah, na meron silang tinatawag na kakayahan na binigay sa kanila ng Allah na mag-transform ika nga sa ibang katulad ng tao, ika magpapakita sa iyo para singilin ka. Pero hindi yun yung namatay kasi sa Islam walang nabubuhay, walang namamatay na nabubuhay muli. Okay, para hangga't hindi pa dumating yung daigdig, walang ganun. Ang pagbabangon na mag-uli, ang pagkabuhay na mag-uli sa kabilang buhay yun. Sir, paano yung pati si Jesus Christ bababa? Kasi di pa siya namatay. Si Jesus Christ kasi, sa katuruan ng Islam, of course, pinangalandakan ng mga Kristyanismo na siya'y napako sa krus. Pinabulakan na ng Allah sa banal ng Quran. Okay? Ito kasi bago yung dahilan ng pagkakababa ng revelasyon na ito, sa panahon ni Propeta Muhammad, may mga grupo ng mga Christian from Najd na nakipagtalo kay Propeta Muhammad patungkol kay Jesus Christ. Sinabi ng mga Kristiyano galing sa Najd, sabi na si Hesus Kristo sa paniniwala sa Kristyanismo ay siya tinatawag na namatay. At siya ay muli mabubuhay na mag-uli. Mabubuhay para nga tubusin yung kasalanan ng mga katauhan. Diba? Yan ang paniniwala ng Kristyanismo. Now dito, si Prophet Muhammad, wala siyang alam sa mga bagay na nangyari noon. Kasi hindi pa naman nabuhay si Propeta sa panahon ni Prophet Jesus eh. So paano malaman nga at paano matugunan ngayon yung mga maling mga impormasyon at maling mga tinatawag na kaalaman na mga Kristyanismo patungkol kay Hesus Kristo? Ang ginawa, ang Allah nagpadala ng revelasyon kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Jibril para sabihin sa mga tao kung ano yung mga nangyari noon, totoo nangyari noon. Okay? Kaya nga sinabi ng Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na si Jesus na kiniklaim ninyo na ay pinako ng mga Hudyo para itubos at mababangon, bubuhay muli, diba? Pagdating ng araw, para tubusin yung kasalanan ng mga tao, sabihin mo sa kanila na si Jesus ay hindi napako ng mga Hudyo, ni hindi napatay ng mga Hudyo. Okay? Bagkus si Jesus, body and soul ay inangat ng Allah kasama ng mga anghel papunta sa Allah sa kalangitan, body and soul, inangat. Now, sino yung napako ngayon? Sabi ng Allah, walakin shubbiha lahum. Yung napako ay yung kawangis ni Hesus Kristo. Kawangis lang po yun. Kawangis. No. Ang totoong kwento, matatagpuan mo yan sa Gospel of Barnabas. Gospel of Bernabe. Na hindi isiningit sa Biblia. Kasi bakit? Kasi kapag isiningit sa Biblia, malalaman ng entire Christianity kung ano yung totoo kay Hesus Kristo. Tinago ng mga namamahala ng mga simbahan, kataas-taas sa mga simbahan ang tungkol sa Gospel of Barnabas. Kasi doon sa Gospel of Barnabas, nakasaad ang totoong kwento kay Jesus na hindi siya napako. Okay? Na hindi siya tinatawag na napako. Yes, go ahead. Saan ka babanda? Ano oras kayo, alis?
Basta ano kita, i-confirm kita. Alas 10 o alas 9. Sige. Advice kita. Basta advice kita. Malapit na rin kami. Sige. Advice kita. Ha? Advice kita. Malapit na kami. Sige. Okay, pasensya na bro kasi baka naghintay si misis mo eh. Naghintay ba siya? Okay lang. Live pa rin tayo, no? Ha? Live pa rin, no? Okay, live pa rin po tayo. Okay, at least para marami din silang natutunan alhamdulillah sa mga bagay-bagay. Oh, kaya yun yung totoo. Yun yung totoo doon. Na kaya ngayon nilang iyan doon para kasi malalaman nila yung katotohanan tungkol kay Jesucristo. Oh. Kaya pinabulaan na ng Allah anumang mga maling paratang ng mga tao tungkol kay Jesucristo, sinagot ng Allah sa banal na Quran. Nung sinabi ng tao na ang Diyos ay nagkaanak, anong sabi ng Allah? Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya naipinanganak. Okay? Nung sinabi ng tao na ang Diyos ay si Jesucristo, nilinaw ng banal na Quran na si Jesucristo ay anak ni Maria lamang. Kaya isang propeta at sugo ng Allah. Bagkus sinabi mismo ng Allah na sinabi ni Jesucristo ng kanyang kapanahunan, okay? Or U'budullaha rabbi wa rabbukum fa hada siratul mustaqim. Sambahin ninyo ang Allah na Panginoon ko at Panginoon ninyo sapagkat yan ang tamang daan. Yan ang sinabi mo sa Levita, sa Deuteronomy, sa John 13:6 ika nga, basta sa John. The Lord of thy God is one Lord. Worship Him with all of your heart, with all of your soul, and that is the right path. Diba? Ano sabi ni Jesucristo? Ang Panginoon nyo ay isang Panginoon. Isang Panginoon. Okay? Worship Him. Hindi, worship me. Worship Him. Okay? Sambahin mo siya. Okay? Sapagat with all of ng iyong ng taos-puso, buong kaluluwa sapagkat yan ang tamang daan. Every prophet, sa kanyang kapanahonan, siya yung daan. Papunta sa Panginoon. Papunta sa kalangitan. Halimbawa, ikaw yung nabuhay sa panahon ni Jesucristo, hindi ka malalangit kapag hindi mo sinunod si Jesucristo. Oh, kung ikaw ay dadaling kita ngayon, pag ikaw ay nabuhay kay Prophet Moses, okay, pag ikaw ay gusto mong maparaiso, sundin mo si Prophet Moses. Kasi nabuhay ka sa panahon ni Prophet Moses. Di ba? Okay. Now ngayon, wala ka na sa panahon ni Propeta Jesus. Wala ka na sa panahon ni Propeta Moses. Nasa panahon ka ni Propeta Muhammad. No. Alam namang sundin mo pa ngayon yung tinatawag na yung mga batas noon. Samantalang, ang batas na dumating na kay Propeta Muhammad para sa kumpaning babruba. Halimbawa, okay? Meron tayong old mudir at saka new mudir. Okay? Tapos, sa isang company na yun, doon ka nagtatrabaho. Tapos, naabutan mo yung old mudir. Ano yung batas ng old mudir? Kailangan mo sumundin. Diba? Ngayon, dumating yung bagong mudir. Tapos, binago yung batas. Tapos, namimilit ka. Sabi, ayoko sumunod dyan sapagkat sinusunod ko yung batas ng dating mudir. Do you think na, sa palagay mo, nakatanggap ba yun? Ay, pag ginawa mo talaga, kick out ka talaga. Ayaw mong sumunod. Royal Philippine. Di ba? Logically speaking, ika nga, hindi tanggap yun. Kasi kung ano yung current ika nga na, kailangan yun sundin mo na batas. So tayo, namuhay na sa panahon ni Prophet Muhammad. Kaya anumang batas na dumating kay Propeta Muhammad, kailangan natin sumunod. Okay? So balit, ang pangunahing turo ni Jesucristo, hindi na bago yun hanggang sa pagdating ni Propeta Muhammad. Hindi binago ni Propeta Muhammad yan. Kasi sino ba naman si Propeta Muhammad na mabago? Kasi ang nagpadala kay Jesucristo, nagpadala kay Moses, nagpadala kay Propeta Muhammad, at sa lahat ng mga propeta, iisa lamang, Allah. Isa lamang, Allah. Okay? Kaya kung ano ang pangunahing katuruan ng mga propeta simula pa kay Adan, hanggang yun, hindi na bago yun hanggang kay Propeta Muhammad. Kasi isa lang, ika nga, yun nagpadala sa kanila, na sambahin lamang ang nag-iisang dakilang tagapaglikha. Pero may mga certain na mga batas, ika nga na abrogated na, hindi na pwedeng sundin yung mga batas. Halimbawa, sa panahon ni Jesus Christ, bawal kumain ng kamilyo sa kanila. Bawal kang kumain ng kamilyo, pinagbawal yan sa kanilang kapanahunan. Okay? Pinagbawal yung mga taba na galing sa mga hayop, yung mga sebo, yung mga taba ng mga hayop, bawal yan sa mga Hudyo noon. Kasi yun ang batas na dumating sa kanila. Okay? Bawal kang sa panahon na halimbawa ni Prophet Moses, bawal kang magtrabaho ng
Sabbath. Okay, bawal yan sa kanila sa Sabbath day. Bawal talaga 'yon sapagkat yan ang batas sa kanila. Okay? So, batas noon yun. Nung dumating na si Propeta Muhammad, inabrogate na yung ganitong mga batas. Wala na. Kaya bawal na ngayon, pwede nang kumain ng kamilyo ngayon. Pwede nang kumain ng mga taba na galing sa mga hayop na pinahintulutang kainin. Pwede ka na magtrabaho, ika nga ng Sabado, something like that. Kasi abrogated na yung batas na yun. Kasi nga, hindi ka na namuhay sa panahon noon. Namuhay ka sa panahon na kung saan ni Propeta Muhammad. Yun yung logic, ika nga. Okay? Ang dami kong sinabi, puro hope na. hope na observe mo yung bro. Ang dami kong sinabi. Oo. Tapos yung magugulong doon na si Jesus na siya rin ang pinakalas ng mga Ibig sabihin si Jesus din bro, mamamatay din siya pinakalas ng mga. Pero mo bro, nagpapako siya, ikaw bilang isang tao, tanongin kita, nagpapako si Jesus para sa kasalanan mo. Kawawa naman si Jesus. I mean, nagpapako para sa kasalanan mo. So ibig sabihin, kung yan ang katwiran natin, gagawa ko ng kasalanan, total, nandiyan naman si Jesus Cristo yun, nagpapako para sa akin Diba? Kaya nga, kailangan talaga, marami ka pang dapat malaman, bro. Unti-unti na. Inshallah, unti-unti yan. Inshallah, pag sumikapan mo, dito lang kami para... Sa isang araw, ma-solve mo lahat yan. Sa ito. Napaka-imposible. Kasi kahit nga kami, ay patuloy pa rin ang pag-aaral namin. Ako talaga, umpisahan ko talaga yan. Bago ko matulog sa ako. Inshallah. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.